Grabe. Saan ka ba napunta? Hindi ba kasama ko si Kuya Zhang? Naglilibang. Sa lumang bahay sa Biao Mountain. Anong proyekto ang nirekomenda ni Kuya Zhang? Parang bumalik ako sa 1978. Kuya, nagising ka na. Yongxiu. Itong batang ito, noong nakaraan, hindi pa siya umaabot ng 10. Nawala na siya. Kuya, iniwan ka ni nanay bago siya umalis. Kuya, hindi pwede. Iyan ay para sa iyo ng nanay. Mumuya. Kumain ka ng ibinigay ng kuya. Isang-isa itago mo para sa sarili mo. Ang isa ay ibigay mo sa nanay. Bumalik ka sa buhay kahit isang beses. Kahit ang pamilya ay hindi mabusog. E di wala akong silbi. Ngayon ay kolektibong ekonomiya. Ano man ang gawin, tiyak na kapahamakan. Pagkatapos ng ilang taon, kapag pinayagan na ang mga patakaran, okay na. Pero sa sitwasyong ito, hindi na ako makakahintay sa panahong iyon. Yung tatay ko na hindi ko pa nakikilala. Maliban sa iwanan akong isang matandang may sakit at isang sirang bahay. Walang naiwan, maliban sa isang sombrero. Kahit na 2 taon na ang nakalipas ay tinanggal na ito. Pero hindi pa rin niya nakalimutan ang pang-aapi. Hindi pa rin siya nakalimutan. Nag-alala buong hapon. Wala akong naisip na paraan. Talagang walang silbi ako. Inay. Mahigit sa 40 taon. Sa mukha kong ito, naaalala ko ng malinaw. Masakit pa ba? Hindi na masakit. Hindi na masakit. Noong nakaraang buhay, pinagsamantalahan ako ng mga accountant ng malaking grupo. Pinatulog nila ako gamit ang panggagahasa. Kinuha nila ang aking maya. Halos mapatay pa ako. Sa pagkakataong ito, huwag niyo nang subukan pang manakit sa akin at sa aking pamilya. Itong batang ito, hindi na kailangang. Inay, hindi na. Nagbago na ang ugali nitong bata. Lahat ng galit niya sa tatay niya. Malaki. Kasama na ang galit niya sa lolo niya. Sa puso niya. Ako na rin ang edad ko. Sayang lang kung kakainin ko to. Ibibigay ko na lang. Kainin mo na lang ng tahimik. Walang kwentang usapan. Dalawang itlog. Parang naglalaban na. Lahat ng ito dahil sa kahirapan. Ngayon nag-ayos ng talaan ang grupo. Anong sabi nila? May utang tayo sa kolektibo ng mahigit 40 yuan. Sabi nila, tayo ay sumisira sa kolektibong ekonomiya. 40 yuan. Sa panahong ito, pwede nang kunin ang buhay ng isang pamilya. Sinabi ko na sa kapitan. Pumunta sa Beidaoling at magbuhat ng mga bato. Unahin nating malagpasan ang taon na ito bago mag-alala. Hindi pwede. Magbuhat ng bato sa pagbubukas ng bundok. Yan ay mapanganib na gawain. Sa bawat pagbubukas ng bundok may namamatay na tao. Anong klaseng sitwasyon na tayo dito? Bakit hindi ka nalang magsalita at subukang kumbinsihin siya? Hindi mo pa rin alam ang ugali ng nanay mo. Sa mundong ito, maliban sa sarili niya, sino pa ang makakapigil sa kanya? Mag-alala ka lang. May paraan ako. Maliit lang ang ani ng malaking grupo ngayong taon. Marami pa rin kaming naibigay na pondo sa koleksyon. Hindi sapat ang pagkain ng batalyon. Panghuli sa taglamig. Hindi. Noong nakaraang buhay, hindi pumunta si inay para magdala ng bato. Sa halip, si matandang Li ang nawala ng braso. Sa panghuli sa taglamig nitong taon. Matanda. Bukas pupunta ako sa punong himpilan ng batalyon. Nang manghuli ng mga hayop sa taglamig, sumama ako. Sa mga tao sa nayon papuntang bundok. Pumasok ka. Ang pagpasok mo sa bundok ay hindi panghuli sa taglamig. Ito ay pagpapakain. Pagtatayo ng bitag. Pagkuha ng pugad. Pagbuka ng pana. Alam mo ba kung paano ito? Para sa tulad mo. Ilang piraso ang ilalagay. Sapat na para sa mga hayop na iyon. Ito ay tinatawag na sunod-sunod na bitag. Madaling gawin. Epektibo. Para sa mga ibon at maliliit na daga. Laging tama kapag hinuli. Ganito ang bitag. Kahit baboy ramo ay mahuli. Kalokohan yan. Ganito lang makakahuli ng baboy ramo. Talaga bang kaya? Ginamit ni Birger Schillet noon ito. Para makahuli ng baboy ramo. Nakita ko mismo. Si Bayer. Anong na yon? Hindi sapat ang ganito lang. Ano bang kailangan para makapasok ako sa bundok?
Pagkatapos ng unang araw ng Disyembre, ayon sa ibang bahay sa nayon, tapos na ang mga pang-itaas na kahoy. Hindi ako pupunta. Sasabi ba akong pumunta ang nanay ko para maghukay ng bato sa bundok? O ikaw, na may matandang braso at binti, pupunta sa bundok para makipagsapalaran sa mga hayop? Kung kaya mong hilahin ang paa na ito, papasukin kita sa bundok. Matanda, tapat ka sa salita mo. Hindi mo ito mapapalakas. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Matulog ka na ng maaga. Ila ito ng sirang pana. Kailangan ang hindi bababa sa 50 kilo ng lakas. Kaya ko, si Liu Eshan, ilahin ito ng buong lakas. Kahit na nasa ibabaw na ako ng libingan. Ayaw talagang papuntahin ako ng matanda sa bundok. Kaninang umaga, nakipag-agawan na ako sa pana. Bunso, anong ginagawa mo? Sabi ng matanda, kung kaya kong bumaril gamit ang pana. Papayagan na akong pumasok sa bundok para manghuli sa taglamig. Ayos lang. Kayang hilahin ang matigas na kahoy na pana. Ang anak namin na si Shanzi ay talaga nang naging isang tunay na matatag na lalaki. Hindi kayang hilahin ang pana na ito. Mabuti na rin iyon. Masyadong delikado ang pag-akyat sa bundok. Kuya, anong nangyari sa'yo? May paraan na. Mabilis. Sumunod ka sa kanya. Kanto ng Nayon West. Sa bahay ng tagapamahala ng grupo. Kahapon, pinagsakluban sila ng mga anak nila. Ng kuya ko. Kuya, hindi ka pwedeng pumunta. Kung mapatay ka nila, paano mabubuhay ang buong pamilya natin? Kuya, tigil, tigil, tigil. Hindi pa ako patay, kuya mo pa rin ako. Hindi ba masyadong maaga para umiyak ng ganun? Alam ko kahapon, sinaktan ka ng mga zhao-dahu. Ninakaw ang iyong makulay na gulong. May galit ka sa loob. Pupunta ako sa bahay ng accountant para makipaglaban. Hindi ako pupunta para makipag-away. Pupunta ako sa Wugupo para manghuli ng kawayan. Para baguhin ang pana. Talaga bang hindi ka pupunta para makipag-away? Tutu, Kuya Xin. Uwi na. Sa wakas, makakauwi na tayo. Sana may gatas ng bigas. Mahirap ang kalagayan ngayon. Tanggapin na lang natin. Mabuti. Hindi nawawala ang galing sa paggawa. Ang pagtutok ng pana ay parang buong buwan. Nabawasan ng mga 15 kilo ang hirap. Pero mas malakas pa ang puwersa. Hindi mo pa ba ito hahadlangan? Sige na, sige na. Papasok ka rin ba sa bundok? Hindi ito basta-basta. Sikado ang nanghuli kay Machower sa daan ng ilog. Sino ang may kasalanan sa nangyari? Ang lakas mo. Kailangan mong maghanap ng tao para samahan ka kapag pumasok sa gubat. Ano ang iniisip ni Kuya Laonyo? Hindi na kayang buhayin. Gusto niyang ibigay sa sityo ng bundok bilang kasama. Tatay. Papasok ang pamilya Lee sa bundok. Sige lang. Mas maraming lakas. Hindi sila uli ang dumating. Kundi yung may sakit sa kanilang pamilya. Tanungin mo sila uli. Anong nangyayari? Sabi nila uli. Ngayong taon, pinayagan nila si Liu na umakyat sa bundok. Tunay na pumayag si matandang Li. Tutu. Sabi niya mismo. Nagbibiro lang. Sasama siya sa malaking grupo ng panghuli sa taglamig. Paminsan-minsan may mga tao na nagpapakain sa mga hayop sa bundok. Kasama ang taong may sakit na ito. Hindi, hintayin mo. Para lang dagdagan ang pagkain ng mga hayop. Unang babala ni Tio Chow. Ang grupo ay dadalhin ka lang hanggang sa Lookout Tower. Pagkatapos, kailangan mo nang maghanap ng kasama na gustong sumama. Sasama ako kay Kuya Shan. Yung tanga ni Zhao Lao niyan. Lao Liu. Yung tanga mong anak papasok sa bundok. Hindi mo papakialaman. Kung gusto niyang pumunta, hayaan mo lang. Pagdating sa observation deck, maglibot-libot lang. Ayos na yun. Yung panghuli sa taglamig, hati-hati na lang. Sa bahay nyo, isa lang ang para sa'yo. Kuya Sanzi, tulungan kita magdala. May lakas ako. Pinapakain mo ang sarili mong hangal.
Pinapahalagahan mo ang iba pero hindi mo tinutulungan ang sariling ama. Hindi naman marami, kaya mo pang buhatin. Sa buong North Yao, tanging ang pamilya ko lang, ang hindi kailanman tinawag siyang gago. Sa wakas, dumating na. Palibutan natin mula sa kanlurang bahagi ng bundok. Pumili kayo ng lugar. Saan man gusto nyo. Huwag lang kayong sumunod sa amin. Kayamanan. Naghahanap ng kamatayan. Eh. Pag-angat ko, sisisirin ko. Kuya Shanzi, 2 kabayo ang nakabitin. 2 pana ang tumusok. Pambungad na tagumpay. Ipagpatuloy. Kapatid na si Shanzi, mayroon pa dito. Ay naku, Diyos ko. Walang clips. Ayos lang ba? Matandang badyo na natutulog sa taglamig. Unang beses sa buhay na pumasok sa bundok noong nakaraang buhay. Maliban sa nakakita ng isa, matigas na pusa. Wala akong nakuha ni isang balahibo. Pagkatapos ng muling pagsilang na ito, parang bumuti ang swerte ko. Dapat talagang harangan ang butas na ito. Dapat talagang harangan. Karamihan sa mga baboy na ito ay nag-iisa. Ang mga kuweba ay karaniwang may 2 labasan lamang. Ang makapal na usok ay pumasok sa lungga ng baboy. Basta't nandyan ang bagay na ito. Siguradong makakapagpabango ito ng kahit anong pagkain. Kayamanan. May usok na ba? Nakakairita sa ilong. Bro, hindi ko na kaya. Sapat na. Sa tingin ko, tamang-tama na ang oras. Dali, Kuya Sanzi. Kuya Sanzi. Hala. Matandang badger pa rin ito. Mahigit 20 kilo ang bigat. Naku po. Mas matapang pa ito kaysa sa patay na daga. Tiyaga lang. Ang langis ng mga honey badger ay pampurga sa ubo at dugo. Hemorrhoids, chilblains, sunburn. Dalhin mo sa kooperatiba. Makakakuha ka ng maraming magagandang bagay. Mga 4 o 5 kilo siguro. Taba ng taglamig. Mas mura tayo ni Kuya. Punuan natin ang butas. Ayusin na ang gamit, umalis na tayo. Kuya, marami pang mga wild chicken dito. Baka naman, hindi pwede. Tumakbo sa bundok. Ito ay buhay na hinira mula sa tao at mga hayop sa bundok. Kapag nagkamali ka, mawawala ang buhay mo. Mukhang madidilim na ang mga bagay sa gubat. Mas mabangis kaysa sa atin dalawa. Nakuha ko na. Itong hayop na to, talagang matindi. Numba ang paa ko. Lobo. Isang nag-iisang lobo na pinalaya sa grupo. Pinutol ang aming balahibo. Huwag mag-alala, gutom ang nag-iisang lobo. Kapag natikman ang tamis, babalik pa. Mayaman. Bigyan mo ako ng isang ligaw na manok. Babayaran bukas. Kuya Sanzi, ito, talagang darating siya. Maliban kung hindi ito nagugutom. Pero sa taglamig, ang mga lobo. Sino ang hindi nagugutom? Kayo ba ay mga nakaupo sa bundok? Tanggapin mo na ang pagbati. Ito ay nagdala ng pugad ng mga ligaw na manok. Naiintindihan. Maraming mga ginoo. Ang estilo ng paglalakad na may aso at baril ay hindi maliit. Ngunit sa isang paglalakbay, ang nakuha ay hindi kasing dami ng 2 batang walang kaalam-alam. Kapatid Long, bukas. Bakit lahat ay nakatingin sa akin? Kung sino man ang magsisisi, sasama sila bukas. Hindi ako pipigil. Umalis na sila. May malaking bagay ngayon.
hindi ito ang daan kahapon. Matalino ang lone wolf. Pero kailangan nating maging mas matalino kaysa dito. Gusto mong makipagsapalaran sa mga hayop sa bundok. Kailangan mong maging maingat, maingat at maingat. Nandyan pa ang mga ligaw na manok. Bumalik. Umalis ka. Nakapagpunit na ang mukha sa kapwa niya. Kaya pa bang makasurvive ng isang taglamig? Ikaw rin ay matibay. Pero kinuha mo ang gamit ko. Anong nangyayari? Biglang makati ang ilong ko ng sobra. Fuking. Nabuhay ulit. Kuya. May lobo. May lobo na kakain sa akin. Tumigil ka na sa pag-iyak. Patay na ang lobo. Mabilis na tumayo at magtrabaho. Kailangan mong alisin ang balat habang mainit pa. Ang pinakamahalagang bahagi ng hayop ay ang balat na ito. Kapag lamig na, mahihirapan ng alisin. Kung nakuha na natin itong lobo, yung ilang kilo ng baboy na pinirito. Sa bahay ngayong taon, may pag-asa na tayo. Kayamanan. Uuwi na tayo ngayon. Hindi ba sabi natin na sasama tayo sa pangkat ng panghuli sa taglamig? Umakyat na ba tayo? Hindi na maghihintay. Sapat na ang mga bagay na ito para sa bagong taon. Umuwi ka na ng maaga, para mapahinga ang pamilya. Sige na. Sundin mo si Kuya Shan. Sumama ka sa akin. Mahigit 2 milya ang layo. Sa kabila ng bundok at makakapal na kagubatan. Amoy ko pa nga. Huwag kang gumawa ng ingay. Ibinigay ito ni Ginoong Zoshan. Hindi pwedeng tanggihan. Kailangan pang lumapit ng 10 hakbang. 10 hakbang lang ang pinakamalapit. Para siguradong sigurado. Kumatok. Aba, ang galing. Amoy mula sa 2 milya. Lumakad ng 5-6 na metro. Ano ito? Anong nangyari? Kuya? Nakatama ba? Tama sa baga. Hindi makakalayo. Sundan mo. Sundan ang bakas ng dugo. Ang init ng ilalim ng paa. Parang sasabog na. Naiintindihan ko na. Ito ang benepisyo. Nadala ng muling pagkabuhay ko. Ano mang hayop na aking manghuli. Ay, ibinabalik sa akin. Ayon sa katangian ng biktima. Ang kuneho ay nagbibigay ng talon. Ang matandang lobo ay nagbibigay ng pangamoy. Ngayon naman ang asul na tupa. Ano kaya ang ibabalik nito? Kuya, ano nang nangyari sa'yo? Wala akong sakit. Mas mabuti pang madaliin nating. Ibaba ang tupa sa bundok. Naku. Talaga bang kayo dalawa ang nag-away? Tito. Yung mga bagay na dinadala namin pabalik. Siyempre, kami ang nakakuha nito. Pero, ito. Yung may sakit. Yung hangal. Hindi pa nga maituturing na totoong mga ngaso. Pero itong lobo. Kung titingnan ang katawan. Sikat na matandang mga ngaso sa bundok. Walang aso, walang baril. Lahat natatakot kapag nakita siya. Ayun nga pala. Shanzia. Ang buhay ng lobo na ito. Ibigay mo na sa tito, paano? CJ, papalitan ng ano? 5 kilo ng pinong harina. Kalahating kilo ng asukal. Sige, ayos. Diretsong paalisin. Puntahan ang bayan.
Ibigay sa Emergency Joint Defense Office lang. Bumalik ang winter hunting team. Sinabi ko kay Laonian na umuwi na kayo. Salamat. Bobo, mayaman. Ikalawang Ginoo. Narinig ko na ikaw at ang tatay mo. Pumasok sa winter hunting team ng nayon. Tingnan mo ang postura mo. May nahuli na siya. Wow, malaki ang lobo nito. At ito pa. Baka kambing. Saan mo ito pinutok? Baka kambing. Walang balbas sa baba. Mabilis at maikli ang mga sungay. Malinaw ang mga singsing ng sungay. Mataas at makitid ang bungo. May maikli at itim na balahibo sa lig. CJ, tama lang ito sa sinabi ng lolo ko. Hindi ko na ito narinig sa loob ng maraming taon. May ganitong bagay sa bundok ng Longxian. Narinig ko na ang bagay na ito. Ay anak ng binti ni Zhu Shanye. Si Zhu Chuhao. Noong panahon na natrap sa Biyaok Sixia. Ay nakalabas. Dahil kay King Yang, totoo bang mayroon talagang ganito? Kaya't si Lawang ay talagang matangkad. Taga saan ang dalawang batang ito? Ang swerte naman nila. Ipasok mo na sila. Iyan nga. Apo siya ni Lolo Lee. Ginoo. Pakiusap, tingnan niyo po. Paano po namin aayos ang mga bagay na ito? Totoong tupa nga ito. Ang bagay ay isang bihirang bagay. Pero ang lumang balat ng tupa ay walang halaga. Kung hindi dahil nakasabit ito, dahil sa pabor ng tagapangalaga ng bundok, pareho na lang ang presyo nito sa karaniwang balat ng tupa. Matandang gulay na mais. Ang sinabi ng mga tao sa labas ng pintuan, nang hindi ko narinig. Sino ang pinapagsalitaan? Matanda, Ginoong Chen. Noong araw, sinasabi ng mga matatanda ang tungkol sa Biyaw King Yang. Ilang taon nang paulit-ulit na sinasabi ng matanda. Hindi ko akalain na makikita ko dito. Dalhin mo pabalik. Siguradong masisiyahan ang matanda. Tama. Bihirang bagay. Sa edad ko na ito, 2 beses ko lang nakita. Sino itong babae? Walang ganitong tao sa kooperatiba. Ang ganda ng kanyang hitsura. Hindi bagay sa kapaligiran dito. Ang ating kooperatiba, sa ganitong uri ng kabayo at balahibo, magkano ang binibili? Hindi madaling sabihin. Simula nang binuksan ang dokumento, hindi ko pa nakitang ganito. Walang reference eh. Hindi tiyak ang presyo. Supply. Kumusta, kaibigan, supply at marketing? Samahan ng supply at marketing. Ako si Xulingling, taga supply at marketing. Ako ay isang tindero sa samahan ng supply at marketing. Gusto kong kunin ng personal. Ikaw, ito ay isang berde na balat. Tingnan mo kung paano. Gino Chen. Hindi siya. Mag-alala ka na. Pagpasok mo sa pintong ito, kahit kanino pa man ang bagay na ito, hindi ka maapektuhan. Kahit sino pa ang makakuha nito. Ngunit, ayaw ko ng pera o tiket, at ayaw ko rin ng pagkain. Nabaliw ang batang ito. Sino ang pumasok sa bundok, hindi para makakuha ng pagkain para sa bagong taon? Sige, sabihin mo nga, basta kaya ng kakayahan ko. Isasama ko sa konsiderasyon. Maliit na pader na anggulo na may sulo, 270 at 230. Hilo ng bakal, dobleng direksyon na spring. Nilon na tali, hindi pagkain, hindi inumin. Para saan ang mga ito? Ang iba ay madaling ipaliwanag. Kailangan ng oras para sa biring. Pasensya na sa tanong, Minseng Society. Minseng Society, para saan mo gagamitin ang mga ito? Gagawa ng pana, isang keratin reflex bow. Ginawa mo mismo. Eksperto ka talaga. Noong nakaraang 2 taon, dahil sa 2 baryo saksi siya, maraming nasawi at nasugatan sa labanan. Kinuha ng militar ang mga baril sa probinsya. Ngayon, maliban sa mga matatandang mga ngaso, na may ilang baril na luma, wala nang iba. Sa pagtakbo sa bundok, ito na lang ang masasandalan. Pero kadalasan, mahirap gamitin ang matitigas na pana. Dagdag pa, limitado rin ang lakas nito. Mas delikado na ngayon ang pagtakbo sa bundok kaysa dati. Balak kong gamitin ang mga ito, sa ilang mga tusong paraan. CJ, tapos na. CJ, dahil pareho kayong sumasang-ayon, kukunin ko na ang balat na ito. Zuzi, dalhin mo ang hayop sa likod na workshop. Mahal na kasamak si Yaoksu. Plan. Saan ka nakatingin? Dala mo na itong hayop, ayusin mo na. Ito si Comrade si Yaoksu. Mga bagay na nakolekta. Mag-ingat ka ng kaunti. Ang galing namin. Ito lang ang nag-iisa sa buong Hanshui Town. Comrade si Yaoksu. Makikita mo na lang, sige na. Parang si Teddy na in love. Walang salamin sa bahay. Hindi pa ba umiihi? Fukue, pasok ka, tulungan mo. Oh.
Itong bata. Mukhang hindi pa gano'ng katanda. Mas maliwanag ang isip kaysa sa mga matanda sa bundok. Balat ng wolf kasama ang buto at laman. 32 piraso. Mas mataas ng 20% kaysa sa normal na presyo. Itong matandang ito. Natatakot na magsalita ako. Mahal na kasamak si Yaoksu. Sige na. Mukhang nakakatakot itong tao na ito. Talagang walang pinalalampas na kalidad. Kapatid na si Yaoksu. Ang balat ay hindi matibay. Kailangan agad hanapin ang tagalot ng balat para mapalambot. Kung hindi, masasayang lang. Mga 2-3 araw ang hihintayin mo. Doon ka na lang pumunta sa kooperatiba kapag dumating na. Hanapin mo ako sa likod na dormitoryo. CJ! Anong tinitingnan mo? Walang tumutubo na damo sa puntod nyo. Umuwi ka na sa likod. Umalis ka na roon. Per, ibigay mo sa akin ang iba. Bai Yao King Yang, hindi kumakain ng damo-damo. Eksklusibong kumakain ng alfalfa. Lingxi, Tianma, Wendang Shen. Kaya sa mga nakatatanda, may isa pang tawag ang itlog nitong tupa na ito. Kao Huandan. Nakakakita ako ng eksperto. Binata, kung may magagandang bagay ka pa, pagkatapos magsara ng tindahan, diretso ka lang sa likurang eskinita sa harap ng kalye para hanapin ako. Maraming tao dito at maraming matang nakamasid. Hindi magandang mag-usap dito. Tandaan mo, matanda na siya pero matalino. Pero alam ang mga patakaran. Mabuti para sa iyo, mabuti para sa akin, mabuti para sa lahat. Walang dahilan para tumanggi. Yung natitirang karne ng tupa, ibebenta ko na. Yung mga tadyang ng tupa, magiging mahal lang sa hinaharap. Ngayon sa panahon na ito, mas totoo ang malalaking piraso ng karne. Huwag munang kunin ang tulo ng baboy. Dapat unti-unting ipakita ang magagandang bagay. Masyadong maraming hinuhukay. Madaling magdulot ng problema. Sa panahong ito, para lang sa isang kagat, ang taong nangahas. 80 kilo ng harina ng mais. 5 kilo ng puting harina. Kalahating kilo ng malaking kendi ng gatas. 5 kilo ng puting harina ay 70 sentimo lang. Ang kalahating kilo ng kendi ng gatas ay 1 piso at 30 sentimo. Talagang mamahaling bagay. Pero nakita ito ni nanay at ng kapatid kong babae. Tiyak na masaya. Isa pang 1 pisong kalat na basket. 36 na piso. Natira na lang 8 sentimos. Malinis ang pera. Pero ngayong taglamig, ang mga bibig ng pamilya ay may laman na rin. Bakit ka tumatawa? Ako. Kumita ako ng pagkain. Ito ang unang beses. Umalis na. Pauwi na. Pasensya na. Ngayon, hindi binigyan ng respeto ni Lolo Shan. Kaya hindi namin kayo maipapakita ng paggalang. Hala, tayo ay tunay na magkamag-anak. Kung ganoon ang sasabihin mo, mali iyon. Lagi kang malungkot. Kuya Donglin, ano ang kailangan mo sa akin? Sinabi ni Shanzi na iparating ko sa iyo ang isang salita. Siya at ang anak mo na si Fugi ay nauna nang umalis. Para huwag kang mag-alala. 2 araw pa lang silang nasa bundok. At hindi na nila kaya. Hindi ba kahapon ay nainis ka? Bakit hindi kayo sumama? 2 araw pa lang ito. Umuwi na ng walang kibo. Umaasa na lang sa mga ligaw na manok para sa bagong taon. Parang naghihintay na lang ng kamatayan. Sisi ko, hindi ko nasabi ng maayos. Ang yaman ng pamilya nyo talagang kahanga-hanga. Kanina umaga, sumama siya kay Shanzi. Bago pa magtanghali, bumalik na siya. Hulaan mo kung ano. Grabe, isang malaking nag-iisang lobo. Saan nasaktan si Fugi? Hoy hoy hoy, bitawan mo. Laon yan, bakit ang lakas ng kapit mo? Hindi ko sinabing nasaktan si Fugi. Hindi nasaktan. Walang nasaktan si Shanzi. Silang dalawa. Walang kahit isang balahibo na nalaglag. Walang aso, walang baril. Sila lang. Nakalaban ng 2 ang isang lobo. Hindi ka naniniwala. Tingnan mo ito. Ito ang tinanggal mula sa lobo na iyon. Grabe. Ang laki nito. Hindi maliit ang lobo na iyon. Sa bahay ni Matandang Li ngayong taon. Tiyak na panalo. Tadhana talaga. Sino ba ang may kasalanan kung malas tayo? Swerte. Isang lobo lang. Naiinggit kayo. Ayon kay Zhao Donglin. Ang ani ng 2 yun. Hindi lang isang lobo. Bukas, tumingin sa silangan. Yung daanan na daanan ng iba. Walang stock sa malapit na hinaharap. Alam mo na yan. Hindi ko na kailangang ituro, di ba? Naiintindihan. Isang may sakit na tao. Isang tanga. Nakatagpo ng isang lobo. Isang batang tupa.
Bakit naman? Swerte lang. Hindi naman araw-araw siya pinalalambing ng Diyos ng bundok. Matulog ka na. Bukas, maglalakad tayo ng 10 milya. Hawakan mo. Asukal. Uuwi na lang ako para kumain. Mas madali nga. Sa buhay na ito, dahil tinulungan ako ng langit na magsimula muli, hindi ko nahahayaang magdusa ang pamilya nila uli. Basta makauwi ng ligtas, ayos na iyon. Gutom na ako. Gutom na. Pumasok ka na, gagawa na ng pagkain ang nanay. Ito ang buhay na nakuha ng anak sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ito ang buhay na pinagsikapan. Kuya! Matamis ba? Matamis? Ang bagay na ito, huwag sabihin na si Yongsu na, kahit na ang pinakamayaman sa buong nayon, anak ng pinuno ng grupo, ay hindi rin sigurado kung ano ang lasa ng gatas na candy. Ano ba iyon? Naway pagpalain ka ng Diyos ng bundok. Para sa iyo, huwag masyadong marami. Isang beses lang, kumain ka ng kaunti. Magandang alak. Nanay. Ang pino ng bihon na ito, iwanan mo para kay kuya at lolo. Kulang ang ginawa, hindi na makakain ang kuya mo. Parang isang gabi lang, ay lumaki na siyang haligi ng aming pamilya. Tara, punta tayo sa Dongyaw. Tito Walo, nasa bahay ba siya? Saan ka galing? Sa bahay nila uli ng Biyaw. Pumunta ako para humingi ng tulong. Ikaw, bata. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Ano to? Tiyo ba? Gusto kong makahanap ng isang piraso ng mulberry wood. Mag-isip ka muna. Sa panahon ngayon, yung gatas na candy kumpara sa mga susunod na panahon, mas maganda ang itsura ni Hua kaysa sa iba. Hindi tulad ng arko. Hindi tulad ng hukay. Anong pinapakita mong drawing? Ito ay tinatawag na composite bow. Ang 4 na butas na ito ay para sa pag-install ng mga bearing. Ang bakal na pang-ukit ay dumaan sa likod ng bow arm. Gamit ang puwersa. May potential itong bagay na ito. Ngunit ito ang unang pagkakataon kong subukan ito. Kailangan mo akong bigyan ng kaunting oras. At ang mga bagay na kailangan dito. Marami sa mga ito ay nangangailangan ng industriya na resibo. Walang lugar sa aming baryo kung saan pwedeng ipagpalit ito. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Tungkol naman sa kahoy para sa bow arms. Tito, ito ang paunang bayad. Kapag nagawa na ang molde, sisiguraduhin kong mabayaran kita ng buo. Mga bearing at spring. At ang tungkol sa steel pin, bahala na ako. Sapat na ang bayad na ito. Ibalik mo na ang mga butil. Kakaunti lang ang lakas sa bahay mo. Malaki rin ang kakulangan. Hindi naman kulang si Tiyo ba sa isang hininga. Simula pagkabata, pinagsamantalahan na siya dahil sa kanyang pinagmulan. Akala ko lahat ng tao sa pamilya nila Uzhao ay mga katulad ng sekretaryo ng Biyaw Village at accountant ng mga hayop. Anong nangyari? May nangyaring masama sa winter hunt sa Biyaw. May nangyari sa bundok. May nasaktan. Kailangan ng tulong ni Liuye. Anong taon ang panghuling pangangaso noong taglamig? Hindi ba nakakuha ng ilan? Tiyo, 8. Uwi na muna ako. Bakit ang dami ng tao sa labas ng bahay namin? Tia, 6. Fugi. Tiyo. Pakiusap po. Tulungan niyo po ang aming amo. Ang mga bagay na ibinigay ni Shansi kay Fugi ay ayaw na namin. Pakiusap po. Tatlumpu hanggang 40 kilo ng harina. At mayroon pang candy ng gatas. Ito ay isang bihirang bagay. Kahit mga tanga kayang makuha ito. Gaano karaming yaman ang nakuha ng Batang Li? Hindi nakapagtataka na namutla ang mga tao sa winter hunting team. Kung ako, maiinggit din ako. Kapatid Shanzi. Tulungan mo naman ang tatay ko. Ano bang nangyari? May nangyaring masama kay uncle niyan. Pumasok kami sa gubat kaninang umaga. Nakasalubong namin ang itim na unggoy. Hindi nakapaghanda si Laoyan. Nahuli siya sa hita. Nadulas siya sa batong bangin. Itim na unggoy. Anong pinagsasabi mo dyan? Anong oras na ba ngayon? Saan nanggaling ang itim na unggoy? Bukod pa dyan, hindi ba kayo pumasok sa gubat mula sa kanluran?
Hindi ba? Bakit napunta kayo sa bato na bangin? Nasaan si Zhao Erlong? Nasugatan din si Erlong. Si Zhao Liu ay kasalukuyang nag-aalaga sa kanya. Dahil nasaktan ka na, kailangan mo nang magpagaling. Anong silbi ng pag-iyak dito sa bahay ko? Sumama ka sa loob. Si Zhao Erlong ay may kasama. Dumaan sa pamilyar na daan na dinaanan mo. At nakatagpo ng, hindi nakapag-ipon ng taba ang oso. Masama ang kapalaran nila Uyan. Nahuli ng hayop na yun ang mga paa niya. Nabagsak siya sa bangin ng bato. Parehong naputol ang dalawang paa niya. Pagkatapos pumunta sila Liu Zhao upang tingnan siya. Gumamit siya ng halamang gamot. Nalagaan ang buhay niya. Pero kung gusto niyang mapanatili ang mga paa, dalhin mo siya sa ospital ng bayan. Tumatakbo ka rito para umiyak. Hindi ba sayang ang oras? Pwedeng-pwede naman pumasok sa ospital. Nakalimutan ko nga. Ang bayan ng Beiyao ay 70 hanggang 80 milya ang layo mula sa bayan ng Longxian. Puno ng mga matatarik at makikitid na daan. At saka yung mga gasto sa medisina. Kahit na hindi na kasing labis ng dati. Pero ngayon sa mga mayayamang pamilya, ang pangunahing tinitingnan ay wala ni isang sentimo. Saka na. Yung sobrang gutom na itim na oso ay may mabigat na dila. Kahit na pumunta sa ospital, hindi naman tiyak na makakaligtas. Ano ang gagawin? Naghihintay na lang na mamatay. May paraan ka. Silong, naiintindihan ko na, bakit si Fugi at ang kanyang ina, hindi siya pumunta sa doktor, kundi tumakbo siya sa bahay ko para magmakaawa. Ang puting dragon na ito ay tinatawag na Shanshan Creek Salamander. May isa pang tawag sa bagay na ito. Tinatawag itong Jegudan o Bone Setting Pill. Espesyal na gamot para sa mga bali at pinsala sa buto. Napakabisa ng bisa ng gamot. Ang bagay na ito, sa Beiyao, iisa lang ang lugar. Dongling Xianchen. Paligid ng bangin at ulap na sapa. Iisa lang ang daan na pwedeng lakaran. Pero ang sinumang dumaan dito, ay bigla na lang nababaliw. At nagwawalang bahala na mamatay sa Xianchen. 20 taon na ang nakalipas. Nakapunta na ako minsan. Pero hindi pa rin pwede. Noong panahong iyon, swerte ka lang. Ang buhay ni Lao Zhao ay buhay niya. Ang sayo, hindi na buhay. Lampas ka na sa 60. Hindi na katulad noong 20 taon ang nakalipas. Tumatanda na ako. Halos matapos na ang buhay ko. Wala akong naiwang kahit anong yaman para sa'yo. Mapalad ang batang si Fugi. Hindi sumasalungat ang kapalaran niya sa'yo. Gagawa ako ng kasalanan. Para mabawi ko kahit kaunti. Na kapital para sa sarili. Kailangan kong gawin ito. Opo. Tia Liu, bumangon ka na. Para sa aming matandang si Ginoong Li, pupunta ako kay Tio Lian para humingi ng tulong. Shanzi. Simula nang pumasok ako sa bundok, ang pintuan ng bahay ng pamilya Li, nasa akin na ang responsibilidad. Mula ngayon, kailangan kong protektahan kayo. Tulad ng pagprotekta ninyo sa akin noon. Ako ang bahala sa inyo. Papasok ako sa frontline. Pero hindi ko masisiguro kung makukuha natin si Bailong. Pero mayroon akong isang kondisyon. Sabihin mo. Basta kayang gawin ni Tita Liu. Walang problema. Gusto ko ang anak mo, si Zhao Fugi, na maging bahagi ng pamilya Li. Ang batang ito ng pamilya Li ay nawala ng bait. Hindi ba? Ayaw na ba nating manatili sa North Yao natin? Gusto na nating umalis? Kahit namang mang si Fugi, isa pa rin siyang anak ng pamilya ni Lao Zhao. Hindi ba't parang binabastos natin ang ating mga ninuno? Mabilis, pumunta ka at tawagin ang ilang mga nakatatanda. Tawagin mo rin ang kapitan at ang sekretaryo. Ito ay magiging malaking pagbabago. Shanzi. Ito. Hindi ito pwede. Sila Onian ay nag-iisa na lang. Ako. Hindi ko kaya ang desisyon. Isang dayuhang apelyido. Nangahas na ipasakop ang mga taga-Zhao sa kanya. Walang pakialam ang matandang sinyan sa amin. Hindi ko ito matanggap. Ang may sakit na mula sa pamilya Li. Sino ba ang natatakot sa sirang kutsilyo mo? Kung may tapang ka, ikaw. Talagang matapang siyang magputol. Tigil. Pumasok ka at magsalita. Dalawang ginoo. Sa harap ng matanda. Hindi lang nag-aalangan. Maging medyo natatakot. Matanda. Sino ka ba talaga? Kung talagang may tapang ka, kayang dalhin mula sa Xiantian si Bailong. Ako ang sasagot para sa pamilya ni Lao Liu. Matitigas ang ulo ang mga matatanda namin. Paano naman? Pangako sa kahilingan ni Liu Shan. Magkawatak-watak na kayo. Mahigit 30 milya ang bundok sa Dongling.
Mas madali ang magkarwaheng kalabaw. Dalawampung taon na ang nakalipas. Pumasok si Matandang Lee. Ang hitsura niya nang lumabas. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa. Nakakakilabot talaga. Ang White Dragon ay tanging naninirahan sa matarik na bangin sa likod na bahagi ng bangin. Sa paligid ng bundok na may ulap at sapa. At madalas lang lumalabas sa mga lugar na may mga pino at kahoy na nakatakip sa bangin. Napakapili nitong bagay. Pag nakakita ng liwanag, namamatay. Pakiusap, maghintay kayo sa susunod. Kailangan mong tandaan na gamitin ang ibinigay ko sa'yo. Ang balat na lalagyan. Sa totoo lang, ang pinakadelikado ay ang sinaunang daan sa baybayin ng bundok. Alalahanin mo ang sinabi ko, kahit anong makita mo sa daan. Sa sinaunang daan, huwag kayong lalapit, at huwag niyong hawakan. Naiintindihan ko. Natatakot ang iba, dahil sa hindi nila alam. Pero hindi ako natatakot, dahil ang lugar na iyon, nakarating na ako doon ng higit sa isang beses noong nakaraang buhay. Siyempre, iyon ay pagtatayo ng planta ng semento, pagkatapos ng pagsabog sa bundok para kumuha ng bato. Kahit gaano pa kakaiba ang lugar, kapag naglagay ng ilang kilo ng pampasabog, ayos naman. Iyon ay isang makitid na bangin. Hindi talaga ito pareho ng antas. Nakaraang buhay, ang anyo ng bundok ay labis nang nasira, dahil sa pagsabog. Bago ang pagtatag ng bansa, ito ay tinatawag ding bundok ng yin at yang, sa magkabilang panig ng isang linya ng langit. Ang anyo ng bundok ay parang mga simbolo ng buhay at kamatayan. Ayon sa alamat, tuwing dumarating ang taon ng Jiazi, ang dalawang bundok ay nagkakasama. Kuya Shanzi, bakit ka nandito? Natakot ako na mag-isa ka lang. Baka hindi ka na makabalik. Kaya sumama na lang ako sa kariton. Huwag mong sabihin sa nanay ko kapag nakauwi ka. Hindi madaling daanan ang daan sa bundok. Magkasama kayong dalawa ng magkapatid. Mabuti rin na may nagbabantayan sa isa't isa. Sige, sama-sama na tayo. Huwag nang tumingin. Hindi tayo nandito para manghuli. Oh, ang puting dragon ay lumalabas lamang sa gabi. Bago magdilim, kailangan nating dumaan sa lumang daan sa bundok. Ang hagdang bato na ito ay tinatawag ng buong tao ng Hanshui, na daan ng mga multo. Pagkatapos umakyat, sumunod ka sa akin. Huwag kang tumingin ng walang dahilan. Huwag kang magsalita ng walang dahilan. Mag-ingat ka sa paglakad. Huwag magmadali. Ganyan lang. Maliban sa nakakatakot tingnan. At sa mga umuungol na huni. Maliban sa hangin sa bundok. Wala namang espesyal. Tanga ka. Ito ay matapos ang ilang dekada na nagkaroon ng composite bow. Ilusyon. Nadapuan na. Kayamanan. Ang kapal ng mukha nitong hangal. Hindi ko na talaga makontrol. Kung magpapatuloy pa ito, di magtatagal. Si kayamanan ay mapupuno na ng sariling dumi na inilalagay niya. Pinipigilan kang mamatay ng buhay. Putang ina mo. Ito ay isang ligaw na fox cub. Sabi ng mga matatanda, ang babaeng fox na nagiging espiritu ay tinatawag na fox spirit. Ang lalaking fox na nagiging espiritu ay tinatawag na ligaw na fox cub. Ang bagay na ito ay makakahanap ng isang bagay na tinatawag na laruan ng pagkalito. Sadyang sinara ang 7 butas ng tao. Kanina, ako at si Fugi ay nahuli sa kanyang patibong. Anong tinitingnan mo? Niloko mo ako. Bakit hindi ka agad tumakbo? At nangahas ka pang ngumiti at tumitig sa akin. Nagpadalos-dalos tayo. Ang tibay talaga ng buhay ng bagay na ito. Yung balahibo niya ay dekalidad. Kapag nahubaran at dinala sa kooperatiba,
Saan kaya makakapalit kay Xulingling ng mga magagandang bagay? Kuya Shanzi, bakit mo ito tinali? Hawak si White Dragon sa bangin. Aalis din ako. Ikaw, pumapak sa mga bato at bumaba. Kailangan kitang saluhin. Ano naman ang gagawin ko? Magbantay sa tali. Tanging panonood lang ang pwede. Huwag hawakan. Naintindihan mo ba? CJ. Bakit walang sapatos? Mas mapagkakatiwalaan ang paa kaysa sa mata. Walang laman. Swerte na nilapastangan ang ligaw na fox. Talagang sira na. Hindi na huli si Bailong. Kahit papaano, hindi na sayang ang biyahe. Itong honey, mahal. Nandito ako. Hindi ka makakatakas. Nahuli ka na. Fugi. Ihulog ang lubid. Narito na si Shanzi J. Kunin ang lubid. Ihila mo muna ang bag pataas. Kayamanan. Ikaw, gago. Shanzi J. Mabilis, umiwas ka. Bulag na hayop ka. Hindi ka titigil, ano? Masyadong malapit kay Kuya Lishanzi. Hindi tama ang tama. Fugi. Ilagay mo ang bato. Ano ang gagawin ko? Hilahin ang lubid para akayin ako pataas. Kapatid na Shanzi. Hindi. Hindi. Itong paa ay kakayahan ng kinyang. Saktong-sakto. Hindi ko na kailangang tumakbo. Fugi. Ihila mo ang lubid pababa. Dumarating na, dumarating na. Kuya Shan, hawakan mo. Kuya Shan, kumusta ka? Kahit patayin mo ako. Hindi ko na gagawin tumuli. Nakuha na ang pugad ng bubuyog. Sulit na sulit. Sulit ka talaga. Kuya Sanzi. Kuya, gising ka na. Kung hindi ka pagising, hindi ko na alintana ang buhay ko. Inay, ayos lang ako. Kahit gaano pa kahirap ang mga nakaraan, nananatili akong payapa sa puso. Ngayon naman, araw-araw akong nag-aalala. Inay,
Sa hinaharap, lalong gaganda ang lahat. Kuya Shan, gising ka na. Fugi, may kailangan ka ba? Paggalang sa ina, sinabi ni Lord Liu kay Zilong. Gamitin ang manipis na pansit bilang pang-akit. Wala sa bahay namin. Yung daga sa linya. Ikaw ang naglagay. Turuan mo akong kontrolin ang daga. Maling paraan. Nakakasira ng kabutihang loob. Hindi dapat hawakan. Inay. Pupunta ako sa bahay ni Fugi para tingnan si Zilong. Dumating na si Kuya Shanzi. Kuya Shanzi, yung mga dati akong sinisigawan. Ngayon, nagbago na ang ugali. Pagkatapos ng maraming taon, na makalabas mula sa Dongling Xiantian, ay nakakabalik pa rin. Ako at si Lolo Li lang ang natira. Pumunta si Zizi. Umupo ka. Si Laoya ni Zhao. Galit siya sa akin dahil ginamit ko ang kaligtasan bilang kondisyon. Inilagay niya si Fugi sa pamilya Li. Samantalahin ang pagkakataon. Kumain ka na agad. Buhay na nilalang na puting dragon. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng bagong kaalaman. Ang mga albularyo sa mga baryo. Sa paraan ng pagpapagaling. Nakakatakot pa nga itong tingnan. Ito ay halamang gamot na panlabas. Sunod, ipapahid lang sa labas ng katawan ng ilang panahon at gagaling na. Tingnan mo ang itsura ni Lao Zhao. Walang silbi ang magpaliwanag. Ganito kasing lalaki. Hindi makaintindi ng sarili niyang ulo. Kahit anong sabihin ng iba, walang epekto. Saan ang utak? Itong bagay, hindi ba dapat? Kahit ang balahibo sa ulo, kung hindi matanggal, hindi ito magiging buo. Itong bagay na ito, hindi tulad ng karaniwang balahibo ng isang soro. Paano ito naiiba? Itong matandang ito. Anong binabalak niyang itago? Ay naku. Talagang umuuwi kapag oras na. Hindi naghihintay kahit isang minuto. Per. Ano ba yan? May nakuha ka na naman na maganda. Tito Chen. Walang ginagawa. Pumasok ako sa bundok para maghanap ng mga bagay. Iniisip na palitan ito ng ilang pagkain para sa bagong taon. Kakatapos lang ng tanghalian. Kayo'y nagmadali at hindi pa kumain. Tara, punta tayo sa tito para kumain. CJ. Mga lalaki. Anong magandang bagay ang nakuha mo ngayon? Ipakita mo sa akin. Ito ay yelo mula sa bangin. Saan mo ito nakuha? Sa bangin sa likod ng bato. Bato. Aling bato? May ilang mga bato sa Biao Forest Farm. Sa labas ng Eastridge, sa tuktok ng langit. Hay! Batang ito. Gusto ko lang talagang malaman. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Bakit mo kinukuha ang salita? Para pagtawanan ako, matanda na ako. Bahala ka, maniwala ka o hindi. Tio Chen, tingnan mo itong yelo sa bangin. Anong halaga nito? Mahirap sabihin ang bagay na ito. Kapag dinala sa bayan, kung makatagpo ka ng may katayuan, maaaring ibenta ito ng 3 hanggang 50. Hindi na iyon masama. Pwede itong ilagay dito sa atin. Pinakamataas ay 8 piso lang. Presyo ito kada kilo. Hindi ka panipaniwala na. Mas mahal pa kaysa balat ng lobo. Tito Chen. Tingnan mo, itong enamel na garapon na ito. Gaano karami ang maibibigay mo? Tama na. Si Tio Chen ay may 26 na piso at 5 sentimo lang na sahod sa isang buwan. Hindi ko kayang bumili ng ganito. Ito lang ang dala ko sa pag-akyat sa bundok. May iba pa bang dala? Ipakita mo nga. Ipakita mo para makita natin. May isa pa akong bagay. Kailangan ko po sanang hingin ang inyong opinyon sa presyo. Ang batang ito sa paggawa ay may estilo naman. Balat ng fox. Maganda ang kulay at laki. Ito.
Kabataan. Makinig ka sa payo ng tiyuhin mo. Hindi dapat itago ang bagay na ito. Pagkalipas ng ilang panahon, tutulungan ka ng tiyuhin mo na humanap ng may alam. Isang albularyo para ayusin ito. Ang matanda ay talaga namang matalino. Sa isang tingin lang ay nasabi na niya, ang balat ng lobo na ito. Kumerksu, dinalhan kita ng bulaklak. Hindi lang ito maganda, pwede pa itong kainin. Wang Tiesu, hindi ka pa ba nagsasawa sa pananakit? Ah, ganun ba? Baka bukas na lang ako bumalik. May maganda na namang bagay. Alainan. CJ, pumasok kayo at sabihin. Kapatid na Xiaoxu, ako. Umalis na ako. Ang pangit na loko-loko. Yung mga bagay na kailangan mo, inutusan ko kaninang umaga, kakatid lang mula sa bayan. Mga 10 libra ang dala niya. Nadala niya ng walang hirap, parang walang pinagod. Hindi basta-basta itong babae na ito. Tapos na. Ngayon pumasok tayo sa bundok. Nagdala lang kami ng konting pulot gubat. Medyo hindi pa kumpleto ang balahibo ng isang soro. Unahin mong tingnan. Pulot sa bangin. Natikman din ni Master Chen. Bago niya nalaman kung saan nanggaling ang bagay na ito. Grabe, itong babae. Kitang-kita sa mata niya. Ito lang ang kabuuan nito. Sandali lang. Nakuha na. 4 kilo at 2 ons. Siguro na pag-usapan mo na rin ito. Hindi pa matiyak ang presyo. Bibigyan kita ng 1 kilo sa 15 piso. Tingnan mo kung okay lang. 1 kilo sa 15 piso. Medyo maluwag. Sa bahay ni Ginoong Chen, nagpapaka-generous. Hindi man lang kumurap. Diretso niyang ibinigay ang 3 piso. Itinuro sa mga short video sa nakaraang buhay. Yung mga tinatawag na pakikisama at pakikitungo sa tao. Lahat yan pawang kalokohan lang. Tama. Nakikita ko na sa mukha mo. Mukhang may laman pa dyan. Ito ay balahibo ng lobo. Yung katawan na ito, 2 beses na mas malaki kaysa sa normal. Hindi lang iyon. May mga paniniwala ang mga taga-bio tungkol dito. Kung balak mong ibigay ito bilang regalo, mas mabuting magtanong ka muna. Ang bagay na ito ay parang 5 banal na tao sa hilagang silangan. Kung maibibigay sa taong may paniniwala laban dito. Kaya sigurado na magkakaroon tayo ng alitan. Tungkol sa sosyo, ayos lang. Ayos lang. Sa sosyo, pinatay ng lolo ko noong nakaraang lipunan. Sa sosyo, personal na pumatay sa kalaban. Sa Han Sosyo, hindi man 100 pero may 80. Hindi man 100 pero may 80. Isa pa ring matatag na materialist. Ayos lang. Kooperatiba. Presyo ng pagbili ng kooperatiba. Ang magandang kalidad ay 70 piso. Kahit na ito ay walang takip. Pero ang kulay ay mas maliwanag kaysa sa karaniwan. At mas malaki rin ang sukat. Kooperatiba. 150 piso. Anong tingin mo? CJ. ₱150. Ikaw na ang magpili. Kayamanan. Sige, tuloy natin. Kwentuhan mo ako tungkol sa pagtakbo sa bundok. Ano nang sinasabi? Yung puting dragon. Sabi ng lolo ko. Ang tawag dito ay Shansini. Panggamot sa bali ng buto. Hinuhuli ninyo ang puting dragon dahil sa kayamanan. Nabali ang buto ng ama niya sa panghuli ng taglamig. Talagang may mga oso sa taglamig. Gatas ng oso. Paw ng oso. Mahal ba o hindi? Kong Shai. Malapit nang magbukas ang kooperatiba. Kailangan na nating umalis. Nagtanong-tanong tayo ng matagal. Ang tinatanong niya ay tungkol sa oso. Kausapin na lang natin sa ibang araw. Kuya Yushan. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa oso. Gusto niyang mangaso tayo ng oso. Kaya ba nating mangaso ng oso? May baril ba tayo? May aso ba tayo? Pumunta na lang tayo para maghatid ng pagkain kay Beer Blind. Hindi na tayo pupunta. Siyempre, hindi na tayo pupunta. Una, kumain muna tayo. Para mapuno ang tiyan, saka na tayo mag-usap. Kababayan. 2 piraso, 4 na lay ang noodles.
Isa't kalahating mao. Dagdagan ng 8 leang ng maliliit na tiket ng bigas. Tiya, wala kaming tiket ng bigas. Kung magsasalita ka na lang ng diretsyo. Huwag kang parang nagnanakaw. Walang tiket, may sariling presyo. Kuya Yushan. Tiya, ulitin natin. Ngayon kumain ng todo. Hanggang sa busog ka na. Salamat Kuya Shanzi. Ang laki ng gana mo, nakakatakot na. Parang ilang henerasyon na hindi nakakain. Talagang nagbalik ang gutom na kaluluwa. Tingnan mo ang katawan at ang pagkain. Sa ibang tao, talagang hindi nila kayang buhayin ito. Kapatid, hindi naman ako kuripot. Marami pa tayong pagkakataon sa hinaharap. Ngayon, hayaan mo na muna ito. Maliit na bagay lang ang paggasta. Kain ng sobra-sobra minsan. Baka mapuno. Magkakaroon ng pagdurugo sa tiyan, delikado yun. 13 pinggan, 4 na pinggan at kalahati. Yung tanga na to, kumain siya ng mahigit 5 kilo ng sabay-sabay. Mas mabuting lumayo ka, kaunting si Kuyaksu. Kung hindi, wag mong sisihin ang mga lalaki, na hindi magalang sayo. Magpakatotoo ka na, kahit na mahirap ang bahay namin, may salamin pa rin kami. Anong ibig sabihin ng sinasabi ng taong ito? Kuya Sanzi, gugupitin mo ba siya? Basta hindi bulag ang mata. Makikita mong hindi basta-basta siksulingling. Pero ang ganitong tao, paminsan-minsan lang, ang mag-isip ng ganito, hindi lang basta-basta pwedeng lapitan. Hindi natin alam kung paano siya namatay. Liu Shan, sandali lang. Fuge, ingat ka, huwag hayaang makapasok ang iba. Mag-alala ka. Kukunin ko ang bal ng winter beer. Ang ibig mong sabihin ay, hayaan mo akong manghuli ng oso sa taglamig. Mahalaga ito sa akin. Basta makuha mo lang, kahit magkano pa. Baboy, oso, tigre. Oso sa taglamig na hindi pa sapat ang taba. Pupunta ako, tiyak na mamatay ako. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Kung kaya ko, gagawin ko. Nagkaroon ng ulcer sa likod ng matanda. Hindi naging maganda ang gamot ng tradisyonal at modernong medisina. Pagkatapos ay batikang manggagamot ang kumilos. Sabi niya, basta mailigaw na winter beer. Ang laman ng oso ay kayang puksain. Yung hayop na yun, negosyante, nasa lugar ng North Yao Mountain. Sa paligid ng Cliff of Stones, batay sa iyong katayuan. Maghanap pa ng ilang magagaling sa baril, para manghuli ng winter beer. Hindi naman ito malaking problema. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Pero isipin mo, kung totoo man, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Kaya kailangan pa akong magtago sa Hanshuizen. Kung ganito, wala na akong magagawa. Magbibigay ako ng 1,000. Wala nang buhay. Anong silbi ng pera? 53 na uri ng pangkat ng mga sundalo. 53 na uri ng pangkat ng mga sundalo, mga aso ng mga tao. Legal ito. Sigurado ka? 53 na uri ng pangkat ng mga sundalo. Mga kopya ng Mosinagant na ginawa sa bansa. Ang palayaw ay tinatawag ding tubig na perlas. Kung nais mo, bigyan mo ako ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, makakakuha ka ng baril. Hindi pa huli ang pumasok sa bundok. Hindi rin mababawasan ang 1,000 piso. Tungkol sa balat ng oso at mga paa ng oso. Kung nais mong ipagbili, ganoon din ako. Bibigyan kita ng magandang presyo. Ayos. Ibigay mo ang lehitimong shotgun. Sapat na iyon para sa akin upang mangahas. Ano pa ang kailangan mo? Sabihin mo na ngayon, para makasama kita, pahintulutan kang ihanda. Kung hindi magiging abala, maghanap ng 128 na baras. At 1 kompas na relo. Aynan, naiintindihan, doon sa akin. Mayroon pang 1 tiket ng radyo. Pagdating ng oras, dalhin mo sa bayan. Palitan ka ng bagong unit sa kooperatiba. Bakit naman? Inilabas ko ang puso't kaluluwa ko para kay kasamang si Yaoksu. Pero ang nakuha ko ay ilang palo lang. Wala akong nakuha kahit ano. Ang asong yan mula sa bayan ng Biyaw. Hindi lang sa aking puting buwan. Napasok tayo sa madilim na eskinita. At kailangan pa tayong magbigay ng maraming bagay. Saan ba ako magrereklamo? Ano nang nangyari kay Tiesu? Bahala na siya. Uwi na tayo. Ibalik mo na. Sapat na ito para sa bagong taon. Fuking. Ano ang nasa bulsa na yun? Mukha siyang pinong butil, Sa bulsa na yun.
May 100 gin ng malakas na harina, at may mga dilata na prutas, mga biskwit at iba pa. Talagang ganito ang pamilya Lee. Kahit na pumunta ka sa Dongling, para hingin ang White Dragon para sa tatay mo. Pero ang mga bagay na iyon, ay nakuha rin ninyo ng magkasama, kahit ang tao niya ay ikaw. Ang nagdala mula sa Yixiantian. Pero siya ang nakakuha, ng napakaraming magagandang bagay. Sa huli, dala mo lang ang konting ito. Para mapalayas ka. Nanay. Si Kuya Shansi ngayon ay nasa bayan. At pinakain niya ako ng noodles. Tanga ka talaga. Kaya lang iyon ang halaga. Tiningnan ko ang loob ng kanyang balat. Mayroon pang ilang lata ng gatas na pinakuluan. Ibigay ko sa iyo ang isang lata. Sobrang kuripot naman. Pino at masustansyang harina, Red Guard brand. Ang mga bagay na ito ay kapalit ng iyong buhay ah. Nanay. Sa hinaharap, mahahabang magagandang araw pa ang darating. Kumain ng palihim. Huwag hayaang makita ng nanay. CJ. Halika, para sa inyong dalawa ito. Walang anuman. Aynan. Kanina lang sila. Nagsalita na. Hindi ibig sabihin na kaya magsalita ng aso, kundi naiintindihan ko sila. Kung ano ang gusto nilang iparating. Malamang. Feedback tungkol sa paghuli ng ligaw na fox cub. Sa susunod na makahuli ng buhay na hayop, susubukan kong patunayan muli. Tito 8. Abala siya. Ay, dumating na si Shanzi. Sandali lang muna. Ipapasa ko muna itong trabaho ko, bago ako magpatuloy. Tito 8. Ang galing mo talaga. Ito ay mga gamit para sa pagkain. Kadalasan na akong gumagawa, kaya wala nang kakaiba dito. Tio, nandito na lahat ng dala ko. Pakitingnan mo. Ikaw na bata. Sinabi ko na sa'yo, pumunta ka dito kay Tito ba. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Kung hindi ka magbibigay ng bagay, hindi na kita bibigyan ng pansin, Tito ba. Ang bagay na ito, isang pakete. 75 sentimo, kailangan pa ng resibo. Mukhang totoo ang mga balita sa nayon nitong mga nakaraang araw. Tama ang mga sinasabi. Talagang may nahanap ang batang ito. Nang maganda sa Dongling. CJ. Tito 8, naalala ko na. Susunod ay mag-iingat talaga ako. Masyadong mabigat ang plano mo. Inayos ko na para sa'yo. Naayos na. Binutas ang magkabilang gilid sa harap. Direktang ipinasok ang biring kapag nakasara. Ang ilang bahagi ng katawan ng busog ay butas. Hindi dito ang punto ng puwersa. Hindi nakakaapekto sa lakas. Nabawasan ang timbang ng kalahati. Tiyo ba, talaga namang napakatalino ninyo. Yung sketch ko, binago niya. Kasing tumpak ng alaala ko. Ng composite bow. Kahit ang lugar ng pag-ukit ay pareho. Kung hindi ko lang alam na, nawala siya noong 1970. Akala ko pa nga siya ay muling nabuhay. Huwag mong pagbintangan si Kuya 8 mo ng sobra. Dali, ilabas mo na. Yung mga napalitan mo, tayo na ang mag-aayos at susubukan. Ang lawak ng koneksyon mo ah. Lahat ito ay bago. At magagandang gamit. Naka-install na. Subukan natin. Ang galing. Kung ikukumpara sa akin na ginamitan ng kawayan, para gumawa ng matibay na pana, itong bagay na ito ay, hindi mahirap gamitin. Subukan ko nga. Tugtog ng kawil. Mali yata. Kuya Gil. Matibay ang kahoy ng zesang. Pero ang lakas nito mismo, hindi sapat para suportahan. Ganong kalakas na puwersa. Kaya kung paulit-ulit na gagamitin, magkakagulo ang lakas ng tali, kahit na matibay ang mga pinagsamang rivet. Ngunit hindi sapat ang higpit kapag nag-ipon. Gumamit ng pinong lubid para balutin ang katawan ng busog. Maaaring masolusyonan ito. Ngunit, kung makakahanap tayo ng manipis na bakal, na balutin ang pinagsamang katawan ng busog, dapat ay walang problema. Siyempre, mas maganda kung aluminum ang panlabas nito. Babalikan ko pa at mag-iisip ng paraan. Aluminum. Ang tanging paraan na maiisip ko, ay bumili sa kooperatiba ng aluminum na baunan. Gagawin itong aluminum. Pero isang aluminum na baunan ay nagkakahalaga ng 30 yuan. Isang metrong kurba ng katawan. Kailangan ng hindi bababa sa 5 o 6. Sa bagay na ito lamang, kailangan ng mahigit 200. Ang perang ito ay sapat na para bumili ng maliit na kalibre. Isang linggo mula ngayon. Kung talagang makukuha ni Xulingling ang tubig lotus, komposisyon ng pana, maging laruan na lang ito. Ngunit kung may pagbabago sa itaas,
Ang legalidad ng baril na ito ay magiging mahirap sabihin. At saka, ang gobyerno ay magiging mas mahigpit sa pamamahala ng mga baril. Ang komposisyon ng pana ang akin. Ang totoong sandigan sa hinaharap. Tapos na. Mayaman. Lungkot at panghihina. Anong nangyari? Sundan mo ako. Ano ba talaga ang nangyari? Yung asawa ng pamilyang Lunin. Nakita ko yung mga dinala mo kahapon. Na mga bagay. Nagkaroon ng pag-iisip. Hindi mapakali si Fugi sa puso niya. Pagkatapos mong umalis kaninang umaga, dumating ka at kinausap mo ako. Kung ano ang iniisip ni Fugi. Ang batang iyon ay dalisay ang puso. Pero sa kabila ng lahat, siya ay mula sa lumang pamilya. Ang laman na nahulog mula sa kanya. Kahit na siya ay naging bahagi ng ating pamilya. Ngunit sa huli, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Ang paraan ng lolo, kahit na ito ay medyo mababa. Ngunit para sa iyo at sa kanya, hindi naman laging masama iyon. Ibinigay mo kay Fugi. Mas lalo siyang maiisip na may pagkukulang sa iyo. Para sa mga taong simple ang isip. Ang ganitong uri ng pagtulong ay nakamamatay. Para sa mga taong tanga at walang malay. Ang maglaro ng ganitong utak, talagang pangit iyon. Huwag kang nakatunganga. Halika. Subukan mo itong bagay na ito. Kuya Shanzi. Ito ay biyaw. Isang kayamanang gustong-gusto ng lahat. Ako. Huwag mo akong lokohin ng ganito. Dali, subukan mo. Ilang pinto ang mabubuksan. Mayaman. Makinig ka kay Kuya Shanzi. Subukan mong buksan kung pwede nang gumana. Simula nang maalala ko. Walang makakagalaw kahit kaunti ang pana na ito. Sa susunod, dahan-dahan lang kapag nagpapuwersa. Kapag nasanay ka na sa lakas, ay magiging maayos na. Ako'y tanga. Pero sino ang mabuti at sino ang masama? Maliwanag sa akin. Kayamanan. Siyempre, sila ang iyong tunay na mga magulang. Makalakad ka sa mundong ito. Kahit paano, may utang tayo sa kanila. Kailangan mong suklian ang kabutihan. Hindi kita pipigilan, kuya. Iniisip ni nanay ang mga gamit ni Kuya Shangshan. Hindi ko na maitago, nasabi ko na. Palitan sa ibang pamilya. Palitan sa ibang pamilya. Matagal na silang hindi nagkakausap hanggang sa mamatay na sila. Walang sinabi si Ginoo at Ginang Bai. Kapatid na Shanzi, ibinigay pa sa akin ang pang-uwi na pang-aso. Ngunit dahil pumasok ka sa tahanan ng pamilya Li, kapatid, mas makapal ang pagkain. Hindi kita pwedeng pakainin ng malabnaw. Tungkol sa iba pa, hindi ka mabibigo sa ibibigay ko. Hindi handang ibigay, hindi rin madadagdagan ng kahit isang sentimo. Tinatawag akong tanga ng mga magulang. Tanging mga tao sa Li pamilya lang, ang hindi kailanman tumawag sa akin ng ganoon. Lahat sila ay naniniwalang tanga ako. Pero sino ang nakakaalam na mas mahalaga sa akin ang mga bagay kaysa kanino man? Marunong ka pa rin ng martial arts. Noong bata pa ako, magulo ang panahon. Natuto lang ako ng ilang diskarte para maipagtanggol. Paano kung turuan mo rin ako ng konti? Ano ibig sabihin ng tingin mo? Hindi mo ako gusto. Sinasabi ko sa'yo, matanda. Hindi ko ituturo, hindi ko ituturo. Si Blackie, bumigay sa loob ng 6 na minuto. Sa sarili niyang paraan. Ng 3 minuto. Sapat na ang lakas na ito. Pagod na ako. Wasakin na natin. Itong kuneho. Ipinalabas noong nakaraang araw. Tumatakbo agad ang mga pato. Hindi mo alam kung gaano kabilis tumakbo. Ngayon ay tuluyang sumuko na. Limang araw na magpa-practice ng 5 estilo. Na-open ang meridians. Ngayon, medyo kaya mo nang magbukas ng pana. Kagawad. May problema ka ba? Pumasok ka, sabihin mo. Matagal na hindi nakikita itong tanga. Parang naging medyo nakakatakot na. Nainom na ba si sekretaryo?
Kumain ka na ba? Kain kayo. Nainom ko na. Isang puting pandesal. Gaano karaming pinong butil ang kailangang ilagay dito? Ako ang punong tagapangasiwa ng aming pangkat. Hindi ko matapang na kumain ito kahit tuwing Pasko. Ang kuya ay dumating lang para maghatid ng balita. Sabi ng tao sa kooperatiba sa bayan, na dumating na ang mga bagay na hinihiling mo. Bukas ay maaari kang pumunta para kunin ito. Ang bilis talaga ng galaw ni Xulingling. 6 na araw lang ang pagitan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang ginagawa mo sa kooperatiba? Anong mga bagay na nakakatuwa? Simula nang pumasok itong, may sakit sa pamilya Lee. Hindi lang umunlad ang kanilang kalagayan sa buhay. Relasyon sa tao, ay talagang mahirap unawain. Ang naghatid ng mensahe sa akin, ay si Director Liu ng Hanshui Town Supply and Marketing Cooperative. Siya ang alkalde, na hindi mo kayang galitin. Ganitong tao. Ang sakit ng pamilya Lee. Paano kayo nagkakakilala? Wala naman. Isang sunod-sunod na palaso lang. Isang karaniwang sundalong may sibat. Sapagkat ang pana, kapag papasok sa bundok ng walang katiyakan, kailangan may kasamang taong may apoy, para makatiyak, hindi ba? Hay! Anong klaseng bagay ka? Ayaw mong sabihin, wag na lang. Bakit mo ako pinipigilan gamit ang salita? Baril. At pati mga waterbed. Ngayon, pati mga baril ng milisya. Nakuha na rin. Kahit gaano ka pa kagaling, Liueshan. Hindi mo talaga kaya. Makuha ang bagay na iyon. Maniwala ka o hindi, mas mabuti kung hindi ka maniniwala. Kung walang maniniwala, walang mag-iisip pa. Nay, gamitin ang enamel na garapon. 4 na puting tinapay. CJ. Ayoko. Iuwi mo. Para matikman din ng mga magulang mo. Sabi ng kuya, ang dapat ibigay, hindi mababawasan ang bahagi. Naiintindihan ko na. Salamat, Kuya Shan. Pumayag ka sa mga tao sa bayan na pumasok sa bundok. May mga tao na gusto akong manghuli ng taglamig na oso. Kumuha ng apdo ng taglamig na oso. Sa pamamagitan lamang ng iyo at ni Fugi. Kahit na may mga armas, hindi ito sapat. Anong gagawin natin? Hiram ng aso. Nagkampo sa labas buong magdamag. Inay. Ito, galing kay Shan CJ. Yan lang. Tanga. Hayaan nilang kunin yan. Mga kalat, pinapadala na lang. Pamilya Lee, kaya nilang ibigay yan sa isang tanga. Hindi pa nila alam kung ilang beses na nilang naibenta. Inay, hindi. Hindi ganito ang paraan. Hindi ganito, hindi ganyan. Ang dami ng magagandang bagay sa pamilya Lee. Ito lang ang dinala mo pabalik. Kung hindi ka gago, sino pa ba? Ikaw na gago. Lumabas ka. Huwag ka nang bumalik ngayong gabi. May dinala akong magagandang bagay pabalik bahay. Bakit pa ako sinisigawan ni nanay? Hindi ko maintindihan. Dahil pumasok ka sa aming bahay. Ikaw ay anak ko na. Mula ngayon, kung ayaw mo na doon sa lugar mo, dito ka na lang sa amin. Ah! Alainan. Sino iyon? Naghihintay si Lingling sa loob para sa'yo. Pumasok ka na. Ang ganda ng pagkakaayos ng baril na ito, parang may panimulang armas. Dalhin mo na ang mga bagay. Unang tingnan mo muna. Kahit na luma na ang baril. Ngunit napakaganda ng pagkakalinga nito. Hindi rin madalas gamitin. Mabilis ang oras. Ito lang ang kaya kong makuha para sa'yo. Pansamantalang tagapagbantay ng kagubatan ng Biyaw. Ang bigat ng bagay na ito. Sa Biyaw, mas mahalaga ito kaysa sa baril na ito. Marami pa nga. Kapag meron kang ganito, ang taong may apoy sa kamay, nagkakaroon na rin ng katwiran.
Kulang na lang ay isang makinang panahi. Kaya ko nang tipunin. 3 beses natunog sa isang ikot. Ngayon na panahon, iilan na lang ang mga tao sa lungsod. Maaari kong makuha ang 4 na pangunahing bagay. Nei-Chen-Shi. Nai-Chen-Shi kung walang aberya. Kung walang aberya, bago matapos ang taon, ibibigay ko sa iyo ang naipaishi na mga bagay. Ngunit sabihin ko na sa simula pa lang. Nei-Lu-Shi. Maaari bang magkita ulit ang hayop na iyon? Depende sa tadhana. Mingzi. Sandali lang. Lahat ng ito ay akin. Pinagpaguran kong ipagkaloob ito. Kaya nga. Huwag mong isipin si Ate Lingling. Dalhin mo ang gamit. Siyempre, pwede mo itong dalhin. Pero may isang kondisyon ako. Tayo na. Hinto. Zai Zhaoshi. Zishishi. Liuashan. Sandali lang. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Galing kay Xiaoxiang ang mga gamit na ito. Wala siyang masamang intensyon. Gusto lang niyang sumama sa inyo sa bundok para magkaroon ng karanasan. Su Lingling. Talagang gusto kong malaman. Sa mata ng mga tulad ninyo, ang buhay namin ganito. Hanggang saan ang katatawanan nito? Pumasok sa bundok. Alam mo, gaano kapanganib ang lugar sa Biao Mountain. Yung mga pumasok, karamihan sa kanila halos hindi na makalabas. Kahit na mayroon kang siyam na buhay, hindi ito sapat para sa mga iyon. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking takot ng mga tao sa bundok? Ito ay ang kakulangan sa pagkain. Napipilitang gawin ito, pumasok sa bundok at makipagpalitan ng buhay sa mga hayop. Ang winter hunting team ng Biao Village. Halos pinahamak tayo ng oso sa taglamig. At ang oso na kailangan mo. Kailangan naming ipagsapalaran ang aming buhay. At lahat ng ito. O masasabing ang buhay ng mga katulad namin. Sa inyong mga mata, ay tila isang laro. Gusto mong sumama sa pag-akyat sa bundok. Dahil sa iyo, naglalakas loob kang maliitin ako. Anyway. Kilalang kilala kita. Ikaw ay anak ng mayamang pamilya. Na dalaga. Ngunit ang mga hayop sa bundok ay hindi kakilala. Kooperatiba. Huwag. Kayamanan. Ibigay ang kandado, hiwain. Hawiin ang palad na may hawak. Ibigay ang benta at suporta. Kooperatiba, wala man lang silang nakuha. Saka pa nilang naipuhunan ang 6 na kwadro na pera. Hindi ako nagsisisi kahit kaunti man. Sa pagdadala ng isang hangal na akala niya. Sa bundok, akala niya ang mga hayop sa bundok ay mababait. Liu Shan. Suxianshi. Humihingi ako ng tawad para kay Xiaoxiang. Kooperatiba, tindero ng kooperatiba. Ilang tao ang nagmamadali. Kahit anong gawin, hindi makuha. Nandito pa sa kalye. Niyakap pa ang isang probinsyanong bata. Dito ka para dito. Walang kailangan dito. Hindi. Humihingi ako ng tawad. Dahil sa mga sinabi mo kanina sa bakuran, na masyado kong pinadali ang pagpasok sa bundok. Hindi ko kayo minamaliit. At hindi ko rin isinantabi ang inyong buhay. May mga bagay lang na walang nagsabi. Tungkol dito. Hindi ko maiparamdam ang nararamdaman ko. Paniwalaan mo ako. Mula noong huli nating pagkikita, tinitingnan kita at si Fuguo bilang mga kaibigan. Kung ganito nga, ang dati nating kasunduan ay nananatiling epektibo. Agrikultura. Mag-ingat ka ng kaunti, agrikultura. Malaki ang agrikultura. Tandaan mo ang sinasabi ko, agrikultura. Malaki ang agrikultura. Unahin ang sariling kaligtasan, agrikultura. Alainan. Kakaiba. Kanina umaga, araw. Saan ka galing? Bumalik ka na. Bantayan mo yung kaibigan mo. Parang mabangis. Huwag ka na namang magdulot ng gulo. Alam ko na. Oy. Sandali lang. Sabihin mo na ng diretsyo. Magkaibigan na tayo. Hindi ba? Mayaman. Manghuli ng winter beer. Sa gamit na ito. Mas mataas ang sansa ng tagumpay. Pero kailangan siguraduhin ang husto. May kulang pa. Iyon ay mga aso ng bundok. Mga aso na tumatakbo sa bundok. Gusto kong mula sa bahay ng mga mangangaso. Sa silangan at hilagang yaw. Mag-usap para makahiram ng ilan. Ngunit ito. Naiintindihan ko na. Fuking, ibigay mo sa akin ang bisikleta. May higit sa 2 hanggang sa ngayon dito. Ganito lang karami ang nasa tabi ko. Hindi pa sapat, pumunta ka ng maaga bukas. Pumunta tayo sa bayan. Siksu Lingling. Kaya niyang makipag-ugnayan.
Bagong tanga na 28 na bakal. Isang bihirang bagay. Ang itim na kahon sa harap ng bisikleta. Radyo ba iyon? Tingnan mo yung bagay sa likod ni Shafugi. Baril ba iyon? Ang may sakit na ito. Talagang inisip niyang isang nagangalit na tao. Nakuha na. Punong barangay. May kailangan pa akong ipagawa sa'yo. Pasok ka, inom ka muna. Hindi pala katakataka kahapon. Yung mga bagay na ibinigay kay Fugi. Dito pala nakalaan ang malaking bahagi. Bicycle naman ulit. Radyo na naman. Bobo ng bahay namin. Naiwan lang sa ilang manto. Bobo. Bakit nandyan ka pa? Bumalik ka na. Kumain ka ng puting tinapay. Habang ako'y nakatayo lang dito. Nainis na ito sa bahay nila Ulyu. Mga bagay na hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Kung hindi dahil kay Liu Anshan. Ang kanilang bahay, hindi na makakalampas sa taong ito. Ilang subo lang ng masarap na pagkain. Nais na agad magtapo ng pinggan. Sira-sirain ang mga tasa at ang kusinero. Mata ng mata niyo po. Naging maliwanag ang buong buhay niya. Bakit napili niya ang ganitong pamilya? Sila ang pumunta sa pintuan. Noong una, si Lolo Zhao. Gusto niyang ipasok ang anak sa pamilya Li. Nagalit na ako ng paulit-ulit sa bahay. Ngayon, ilang araw pa lang nagbago ang isip ko. Mayroon akong 6 na anak, basta't pumayag ang matandang Li. Agad akong magpapaingay. At magdadala ng 2. Sa mga panahong ito, ang dangal at reputasyon ay pawang ilusyon. Ang talagang mahalaga ay ang nasa bulsa. Apo, may kailangan ka sa uncle mo. Sabihin mo lang. Bago pa ang maoksul, balak kong pumasok muli sa bundok. Kakababa pa lang ng mga aso sa bahay. Gusto kong hilingin kay sekretaryo na tumulong. Para makuha ko sila mula sa mga ngaso. Manghiram ng ilang aso ng bundok. Manghiram ng aso. Hindi ko itatago, tiyo. Lahat ng ito ay galing sa lungsod. Ibinigay ng isang malaking tao. Siyempre, hindi libre ang mga bagay. Kailangan niya ng apdo ng oso sa taglamig. May isang taong nagangalit ang ulo dito. Halos makapasok na sa bundok parang asong gubat. Tito, ikaw ang secretary. Malakas ang dating mo sa salita. Pakiusap, tulungan mo akong tumakbo. Hindi ko sasayangin ang effort mo. Hindi ko na kailangang itanong kung gaano kalaki. Lahat ng makakapasok sa bundok, kukunin ko. 15 piso para sa isang aso na makapasok sa bundok. Kung hindi na makabalik, dagdag na 15. At saka, sa susunod na taon sa tagsibol, ako ang bahala sa pagpapalit ng mga tuta. 15 piso. Walang mga rasyon ng bigas. Makakakuha ng 40 kilong harina ng mais. At saka kung hindi na makabalik ang aso, yung ibinigay na pera, hindi lang makakabili ng 80 kilo ng bigas. Kundi sa susunod na taon, makakahanap pa ng tuta. Kapatid, sa bawat isang asong bundok na makuha ko, babayaran kita ng dagdag na pamasahe. Paano mo tingin? Ako ang punong barangay ng North Yao Village. At tinawag mo pa akong tiyo. Pwede ko pa bang kunin ang pera na iyan, tiyo? Maraming salamat, tiyo. Walang anuman. Sa susunod na magpapainom sila Ulyu, hanapin mo lang ako. Sa isang ngiti, magpapatawad tayo sa lahat ng galit. Hindi ko kaya. At hindi ko rin kailanman naisip. Kung hindi ako muling ipinanganak, hindi dahil sa paglalaban at panganib nitong kalahating buwan. Mukhang si Zhao Hongqi ay ayaw pang makipag-usap sa akin. Malamang ay ayaw na niyang mag-effort. Maaaring ang nanay ay pumunta na sa bundok para magbuhat ng bato. Napatay na rin ang matanda ng winter beer. Sa mga tao sa baryo, kapag may pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip tungkol sa mga alitan at sama ng loob. Kapag panahon na, hindi ako magpapakita ng awa. Anak ng pamangkin ni Li, lumabas ka, tingnan mo. Sapat na ba ito? Tiyo, ikaw pa rin ang kailangan ko. 30 pirasong matitibay na aso sa bundok. Binilhan ni Zhao Hongqi ito ng may puso. Mga aso mula sa pamilya ng mga ngaso. Mas maganda kaysa sa bahay ng karaniwang mga taga-nayon. Mas maganda ng marami. Naubos na ang pera. May 3 sobra. Pumili ka na. Mga tito at tiyo, hindi madali ang pagdating ninyo dito. Iwanan na lang ang mga sobra. Hihi! Dahan ang kamay. May 5 hanggang 60 metro, maghanda. Sapat na ang pagpasok sa gubat para manghuli. Malapit nang bumaba ang niebe ng taglamig. Kailangan mabilis na pumasok sa gubat. Bukas pumasok ang batang Li sa gubat. Nais kong mag-isip. Ibigay mo ang asno ng produksyon sa kanya. Iyan ay asno ng aming pamilya. Bakit ko ito ipapahiram? Sa isang estranghero. Tumahimik ka. Anong kalokohan sinasabi mo, bata? Ang asno ay pag-aari ng komunidad. Hindi ito pag-aari ng isa. Hindi rin ito sa atin. Ngayon, bakit kaya si pangalawa? Ay parang tumutulong na sa pamilya Li. Pangatlo, isipin mo nga. Ngayon, ang anak ng pamilya Li ay gumawa ng ganitong kalaking gulo para sa isang winter beer. Kung totoong nahuli nila ito, sa grupo ba ay pwede rin maglabas ng bahagi? Ginamit niya ang ari-arian ng grupo. Ayaw niyang magbahagi. Hindi siya pwedeng pigilan. Dahil lang sa mga asong iyon. Na galit. At may sakit pang kasama. At isang tanga. Ano ang tungkol sa dongling na isang linya ng langit? Mas nakakatakot ang isang linya ng langit kaysa sa winter beer. Maaaring makalabas mula sa lugar na iyon. Na walang kaalaman. Baka talagang mapatay ang hayop na iyon. Hayaan mo na lang si na dalhin ito. Hindi ako pupunta para itapon ang taong iyon. Kayo dalawa, mag-ingat kayo ng mabuti.
Huwag masyadong magpadalos-dalos. Kailangan mong mag-ingat sa kaligtasan. Magbigay daan muna. Ate kong pinsan. Nakipag-usap na ako sa kapitan. Ipapahiram ko sa iyo ang kariton ng pangkat. Pagpasok sa gubat, kailangan mong may lakas ka. Ang panulat na ito ay parang nilagyan ng demonyo. Sheng Hui. Sheng, salamat po tito. Ganito ang ugali ni Whitebeard. Kapag nakita niya si Winterbeard, syempre siya ang unang tatakbo. At syempre siya rin ang unang mamamatay. Hindi pwedeng isama. Hindi. Kayo pa ang may lakas ng loob na bumalik. Salamat kay Tito Zhao noong nakaraan. Kung hindi yung bagay na iyon, hindi namin ni Fugi maibabalik. Bago si Maoksui lumingon, pumasok ulit para subukan ang swerte. Pumasok ulit para subukan ang swerte, lumingon. Bale na rin ng konting bagay para kay Uncle Zhao. Lata ng puting peras, bale na rin ng konting bagay para kay Uncle Zhao. Kakaibang bagay ito. Walang tiket, hindi makakakuha. Sige na. Pero hindi pwedeng pumunta sa silangan. Lalo na sa bahagi ng batong bangin. CJ, makinig ka sa tito. Siguro hindi rin inasahan ni Zhao Donglin na ang biyahe namin ay patungong bato ng bangin. Sa hatingabi, ikaw na. Matutulog sa bundok, walang anuman ang pwedeng mawala. Tanging apoy lang ang hindi pwedeng mawala. Ah! Ang perang ito ay hindi madaling kitain. Sa ganitong mga kondisyon, yung tanga si Son Xiaoxiang, gusto pang sumama. Talagang sumama. Sobrang lamig lang ay sapat na para siya'y umiyak at humingi ng tulong. Ayos lang ang temperatura ng tubig. Mas malakas pa. Dagdagan ng 1 oras. Pumunta ka sa impyerno. Saan dito ang itim na oso? Ito ay isang asong oso. Ang pinakamabigat na itim na oso ay mga 300 pounds. Ang pinakamabigat ay mga 300 pounds. Hindi pa sapat ang taba nito. May 600 kilo lahat. Putang ina. Walang puwang para sa kahit anong aksidente. Tawa-tawa. Sasampalin kita. Nabali. Buti na lang at may kakayahan ang kinyang. Kung hindi, mamamatay tayo sa kagat ng oso. Fuge. Ipaalis mo na ang aso. Hindi pa umaabot ng 5 metro. Kung hindi ka matamaan, hindi ako mananalo. Hindi pwedeng magpakampante. Magpaputok pa ng ilang bala. Kuya Shanzi, patay. Ang buhay ko ngayon. Walang pinagkaiba sa nakuhang lang. Kung hindi matalino si aso, kung hindi agad sumugod si ginto, para takutin si maraming leon, kung hindi nagpasalamat si Kinyang noon, sa kakayahan sa pag-akyat, walang kakayahang magbigay ng feedback. Malubha lang ang sugat ni Mabir. Hindi pa siya patay. Kuya Shanzi, ayos ka lang ba? Punta ka at sindihan ang bonfire. Pakalat mo ang mga natitirang aso. Malakas ang teritoryo ni Mabir. Walang ibang mabagsik na hayop sa paligid. Pero pagpasok mo sa bundok, mas mabuting mag-ingat ka. 13 bundok na aso. 4 na lang ang buo at buhay. Yung makakabalik na buhay, marahil ay sila na lang ang 4 na iyon. Nakipaglaban sa oso. Para sa aso. Kapag natamaan, malubhang sugat na. Tito Zhao. Bumalik na tayo.
Pumunta na ako. Ito. Ito ay isang malamut. Alaynan. Huwag mo nang sabihin sa akin. Ikaw ang pumatay niyan. Unang beses kong pumasok sa gubat, manok at kuneho. Nasa saklaw pa ng pag-unawa ko. Kung maulit pa, lobo at kambing. Kahit magpuyat, maiintindihan mo rin. Sa pagkakataong ito. Baka at oso. Itong dalawang kuneho. Ano bang kalokohan ang dinala dito? Tio Donglin. Itong hayop na ito ay lalaki rin. Ang katawan ko ay sapat na kung may lobo. Masama rin kung masyadong marami. Sakyanan. Yung bagay na yan, hindi bababa sa 4 o 500 kilo yata. Nang buhati ni Liu Shan, hindi man lang namumula ang mukha, hindi napapagod. Bata, ano nang gamit yan sa kariton ng kalabaw? Buksan natin at tingnan. Magpapalit ba ng pagkain? Palitan ang mga pananim sa bundok ng pagkain. Masulit kaysa sa kooperatiba. Mga kababayan, ang dala namin sa karwahe ay para sa ibang tao. Kung may mali, hindi namin kayang panagutan. Ng pamilya Li. Ayaw mong ipakita sa iba. Lolo ko, gusto ko pa ring makita. Sabi mong gusto mong makita, siguradong ipapakita ko. Sino ka ba? 5 araw na ang nakalipas. Ito yun. Dinala niya ang tao para saktan ako hanggang sa mapatalo ako sa pag-iisip. Hayop. Ilang araw nang hindi nag-ayos ng mga bagay. Tanga, magsasagawa ka ng karahasan. Ngayon ang malaking pamilihan. Nandito si Zhao Hongchao. Napakamakatwiran. Ngunit palagi kong nararamdaman na may kakaibang hangin dito. Kuya Sanzi, gugupitin mo ba sila? Sandali muna. Zhao Fugi, paano ka nagawa ng manakit ng tao? Punta ka. Dakpin mo ang gago na yan. Dalhin mo sa tanggapan ng seguridad ng bayan. Huwag patayin. CJ. Huwag gumalaw, itinaas ang mga kamay. Gamutin. Pangalagaan. Ngayon, kinukuha na pati ang mga baril ng mga sibilyang sundalo. May legal na karapatan magdala ng baril ang mga tagapangalaga ng gubat. Karapat-dapat. Kabisado ko na halos lahat. Hindi kabilang ang 2 taong ito sa listahan. Humiga ka. Director Zhang. Ako si Zhao Hongchao, tagapamahala sa North Yao Village. Yung nanakit ay isang residente ng aming baryo. Yung tinamaan ay ang anak ko. Pamangkin. Pumunta. Tingnan kung ano ang nasa sasakyan. Director, may isang oso sa sasakyan. Tama nga si Lausan. Hindi naman ito itim na oso. Mas mahalaga itong oso. Hala, tunay nga itong kabayong oso. Tingnan mo ang ulo nito. Siguro mga 500 hanggang 600 kilo. Sa 2 binatang ito at 4 na aso lang. Paano kaya? Pag napunta ito sa akin, hindi na ito tungkol sa halaga. Ang mga pinuno ng departamento ng organisasyon ng County Committee, siguradong interesado sa ganitong kakaibang bagay. Interesado sila. 8 na taon. Panahon na para ilipat ng lugar. Ikadena mo siya. Dalhin mo siya. Director Zhang. Maraming salamat. Dadala ko ang mga gamit pa uwi mamaya. Tagapangalaga, anong ginagawa mo? Ginoong Zhang. Ang kariton na ito ay pag-aari ng kooperatiba. Kailangan ko itong ibalik agad sa kanila. Ito ay nakaw. Inaresto ng istasyon ng pulisya ayon sa batas. Pulisya. Sa kwentong pinag-usapan natin, wala talagang ganitong eksena. Mukhang malaki itong oso. Pero kung talagang hahatiin, kapag inisip mong mabuti, hindi talaga sapat. Sinasabi mo itong bagay na ito, bakit hindi ito nagkaroon ng mas maraming pangpang? Mukhang nagkamali tayo ng nahuli. Ito ay nakuha mula sa batang lalaki. Na iyon, legal na pagdadala ng baril. Hindi ba medyo kulang ang mga kondisyon? Hindi kulang. Kuya Zenyang, uminom ka ng tsaa. Ayaw niyang umuwi. Ginoo. Balak kitang ipapapayo. Pero ikaw naman. Dumating ka para samahan siya. May trabaho kasi ako ngayon. Hintayin mo lang na maihatid ng batang iyon ang bagay.
Babalik na ako. Atay ng oso sa taglamig. Esan. Seryoso kang naniniwala na makukuha niya iyon. Naniniwala ako. Katatapos lang mapahiya ng batang babae kay Liu Shan. Sa harap ng lahat. Hindi mo man lang sinamantala ang pagkakataon para sapakin siya. Sa halip, pinagtanggol mo pa siya. Hindi mo alam, Zhengyang. Mukhang tanga yung taong yun. Pero may kakayahan talaga siya. Lalo na yung tanga sa tabi niya. May mga galaw siya na parang sablay. Baka ikaw pa ang matalo sa kanya. Noong una, ibinalik ni Ate Lingling yung balat ng tupa at balat ng lobo. Lahat ng iyon ay galing sa kanya. Mga probinsyanong mahusay. Mahusay, maaaring mahusay. Pero sinabing hindi kayang talunin si Ministro Xu. Baliw. Pag narinig ko iyon, gusto kong makilala ang batang ito. Simple lang. Sa loob ng ilang araw, magdadala siya ng panggagamot na panglamig na bungo. At makikita ko na siya. Ipapadala ako sa Ujun City, sa Departamento ng Armas. Dumaan sa Long County. Medyo mahina ba ang kondisyon nito? Kailangan mo nang bumangon mamaya. Mukhang hindi na tayo makapaghintay. At saka, kung talagang ayaw mong umuwi, hindi kita pipiliting umuwi, pero mas mabuti kung uwi ka sa Pasko, para makita mo ang tatay. Sa'yo na muna ako. Dito ka sa lugar na hindi mo kilala. Ingat ka palagi. Kung hindi, kain muna tayo bago ka umalis. Hindi na. Bago magdilim, kailangan kong umuwi sa bayan ng Longxian. Huwag. Kasamang si Yaoksu. Pakinggan mo ako. Dumating ako para maghatid ng balita. Balita? Anong balita? Yung kasama mo noong nakaraang beses. Si Beyaw na batang iyon. Kakatapos lang sa malaking palengke. Hayaan mong arestuhin siya ng mga tao sa seguridad. May katayuan siya bilang tagapagbantay ng kagubatan. Siyang seguridad. Dapat hindi siya mahihirapan, di ba? Hindi sigurado. Tama, hindi sigurado. Nandito ako sa Hanshui ng ilang buwan. Maraming kwento ang kumakalat sa bayan na ito. Na narinig ko na rin. Ang direktor ng seguridad, si Zhang Zihai, ay hindi basta-basta. Ano ang sinabi ng direktor? Ano ang pangalan niya? Hindi ko alam. Aling na yon? Ilang kuponan? Yung 53 na hakbang na baril. Saan mo nakuha yon? Hindi ko alam. Kaya tandaan mo lang. Isang hindi alam. Tama, hindi ko alam. Nang pumasok si Kuya Shanzi, nagbigay siya ng tagubilin. Sino ang tatanungin at tungkol saan? Pangalan lang na may salitang ren. Hindi alam. Pangalan. Liu Shan. Nakatira sa silangan ng baryo ng Biyaw. Miyembro ng ikatlong pangkat ng produksyon. Hiniram ang baril. Si Bao Maxong ay nabaril sa Biyaw Forest Farm. Tagapangalaga, madami na akong nakita na pumasok dito. Tagapangalaga, siya ang pinakaunang kusang sumuko. Tagapangalaga at ang batang ito. Simula nang pumasok siya sa kulungan. Ang ganitong katahimikan sa buong katawan. Ang pag-aalaga ay hindi basta-basta lang. Pag-aalaga. Ang pag-aalaga ay hindi dapat taglayin ng isang taga-nayon. Ang pag-aalaga ay may ganitong kapanatagan. Isang lagda lang at maaari nang umalis. Kaibigan. Sa tingin mo, may posibilidad ba? Marunong akong magbasa. Sa dokumentong ito ng pagtatanong. Kung talagang pumindot ako ng pirma, siguradong makakalabas ako mula sa kulungan. Pero ang susunod na destinasyon ay hindi bahay, kundi sa Mercado de Kay. Kung hindi siya marunong magbasa, pindutin niya ang pirma. Biglang suntukin. Ang direktor ang nag-aresto at kinuha ang mga baril ni Maxyong. Dinala ng Beyaw Commune ang mga tao. Pabalik para sa pagsaway at pagtuturo. Hindi siya magrereklamo, kundi magpapasalamat pa. Pero kung marunong siyang bumasa, siguro magrereklamo siya. Tagapangalaga mula simula hanggang wakas. Tagapangalaga, si Zhang Zihai ay hindi talaga. Tagapangalaga, nakapagsalita ng kahit isang pangusap. Tagapangalaga, kung talagang umabot sa ganoong punto. Tagapangalaga, ang huling resulta. Tagapangalaga, tiyak na magiging. Tagapangalaga, ako ang nag-aresto sa taong ito. Ako ang sumira sa patunay ng tagapagbantay ng gubat. Ako ang sumulat ng tala ng pagtatanong. Balak kong hintayin si Xulingling. Mukhang ang taong ito ay desperado na. Kapag nakuha ito, kailangan lang ng kaunting dugo para ayusin muli. Siguradong makakalabas na ako sa lugar na ito. Director Zhang, kamusta? Sino ka? Ang pangalan ko ay Xu Zhengyang. Nandito ako para humingi ng tulong kay Director Zhang. Kang Maksayong. Yung batang iyon, talagang nakuha namin ang bungo ng winter beer. Kung kayo'y pumunta dito dahil dito, hindi na kailangang magsalita pa. Ang baril na ito ay walang malinaw na pinagmulan, at nanlaban pa sa kalye.
Nais mong agawin ang aking panlaban. Ito ang aking teritoryo. Sa tingin ko, maaaring may hindi pagkakaintindihan dito. Pwede ba muna kaming magkita? Mag-usap tayo ng maayos. Leslie, hindi pagkakaintindihan. May hindi pagkakaintindihan ba? Hindi ikaw ang nagsasabi kung ano ang tama. Baliw ka. Ang mga armas ay aprobado ng armadong departamento. Ang mga dokumento ay ibinibigay ng pamamahala ng kagubatan ng Longsian. Na nagbigay. Ano bang problema dito? Mahal na dalaga. Narito ang istasyon ng seguridad. Hindi ito tahanan ninyo. Magsalita ka ng magalang. Inaprubahan ng kagawaran ng armas. Ipinagkaloob ng pamamahala sa kagubatan. May ebidensya ba? Mayroon siyang dokumento mula sa pamamahala ng kagubatan. Pansamantalang patunay ng trabaho bilang tagapagbantay ng kagubatan. Ganun ba? Pero sinuri namin ang kanyang mga daladalang gamit. Walang nakita. Anumang dokumento ng patunay. Ikaw, huwag magpadalos-dalos. Mukhang ang mga tao na ito. Wala nang magagawa. Tumigil ka. Huwag gagalaw. Kailangan na. Maging mayabang na lumabas na may ganitong mga kagamitan na gwardiya. Napasok na ang langit. Ito ang tala ng pagtatanong. Tingnan mo. Ako'y isang maliit na isda lamang. Wala siyang pakialam na makipagtalo sa akin. Ang gusto niya ay bigyan lang ng isang hakbang ang dalawang mga taga-bundok na iyon. Hindi ba nakatayo sa harap mo ang isa? Ayusin mo iyan. Ayusin, nalinaw na ang tungkol sa pananakit. Ayusin, mga taga-biyo na mga taga-baryo iyon. Sila ang nanguna sa pananakit. Kakatsek ko lang ang tungkol sa baril. May rehistro ito sa kagawaran ng armas. At siya pa nga ay isang tagapangalaga ng kagubatan. Na espesyal na inatasan. Tama, nasaan ang katibayan ng trabaho ni Liu Shan? Katibayan ng trabaho. Baka ikaw ang nag-ayos nito ng walang pahintulot. Magsabi ka ng totoo. Kung hindi, hindi kita mapoprotektahan. Ngayon talagang nakita ko na kung ano ang ibig sabihin ng magsinungaling ng harapan. Malaki ang bibig ng palaka, maliit ang bibig ng daga. Walang mabuting leader. Ngunit may katotohanan sa sinasabi ni Zhang Sihay. Naiintindihan ko na rin. Wala tayong magagawa kung titiisin ito. Director. Pasensya na. Ako ang nagwasak ng walang pahintulot. Ng sertipiko ng trabaho ni Liu Anshan. Xiao Zhu, Zai. Sobrang nabigo mo ako. Bilang isang tagapangasiwa ng kapayapaan. Hindi ka naglilingkod sa mga tao. Pero gumagawa ka ng ganitong mga ilegal at masamang gawain. Sabi mo, bakit? Dahil magpinsan kayo ni Zhao Hongchao. Dahil magpinsan kayo. Maaari ka bang magbulag sa batas at magpasikat sa sarili? Sa oras na ito, mas maraming salita, mas maraming mali. Kung hindi kailangan, huwag magsalita. Matalino talaga si Xiao Zhao. Inako niya ang responsibilidad. Dapat siyang bigyan ng pagkakataon. Kung hindi, baka mapilitan siyang gumawa ng mas malala. Punong ehekutibo. Magandang tao itong batang ito. Magaling din siya. Ngayon lang siya naligaw ng landas. Tingnan ninyo, si Zai. Baka pwede siyang bigyan ng pagkakataon na makabawi. Director Zhang. Ito ang istasyon ng seguridad. Lahat ay nakikinig sa'yo. Walang palalampasin ang batas. Xiao Zhou. Agad mong dalhin ang mga tao mo. Yung mga kamag-anak mong nanghaharas, na nanloloob sa kalye. Ibalik mo lahat sa akin. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa sa hinaharap. Isang guard na may tunay na baril at bala. Kaya hindi katakatakang si Zhang Sihay ay sobrang mag-ingat. Kumer, Liu Shan. Ako ang hindi mahusay na nag-manage. Kaya nagdulot ako sa iyo ng maraming hindi kailangang abala. Dahil naayos na ang hindi pagkakaintindihan. Walang problema kung malinaw na ang lahat. Kung talagang hindi kaya, gagawin ni Director Zhang ang ilang kabayaran para sa iyo. Tingnan mo. Talagang malas. Walang nakuhang benepisyo. Kailangan pang magdugo. Sige na nga, walang silbi sa akin ang anumang kabayaran. Sa kabila ng lahat, kailangan ng resibo sa mga bagay mula sa kooperatiba. Lahat ay nangangailangan ng resibo. Ako, isang karaniwang nagdadala ng mga produkto mula sa bundok. Saan ako makakakuha ng resibo? Madali lang yan sabihin. Sa akin dito. May natira pa akong maraming resibo. Ituring na lang natin. Bilang chocolate, bilang kompensasyon para kay kasamang Liu Shan. Na ibibigay. Director Zhang, napaka maalalahanin mo naman. Sabi na nga, walang silbi ang resibo sa akin. Wala rin akong pambili ng palit dito. Sayang lang din kung dadalhin ko. Mas mabuti nang huwag na lang. Yung gago na ito. Gusto pa ng tiket, gusto pa ng pera. Ingat ka ng mabuti. Hawakan mo ng maayos. Hindi na sayang ang pagpunta sa istasyon ng pulis. Mayroon pang hindi inaasahang benepisyo. Sumpeng Zhao Hongchao. Nagbigay sa akin ng ganitong malaking problema. Hindi ko kayang makipagsabayan kay Liu Anshan. Hindi ko pa rin kayang ayusin ang sitwasyon mo. Isang matandang walang silbi.
Magpakita ka ng tsaa. Kahit na kayo ay masaya. Ang lasa ng tigwanyin. Amoy pa lang ay maganda na. Totoo, tao lang talaga siya mula sa probinsya. Isang ordinaryong mangingisda sa bundok. Hindi kami interesado sa tigwanyin. Pero isang tao na hindi pa nakalabas ng bundok, mga taga na yon, ay kayang sabihin agad ang pangalan ng tsaa. Napakakaiba talaga. Kooperatiba. Ito ay pamahid para sa pamamaga at pasa. Kooperatiba. Napaka-epektibo. Ako'y may makapal na balat at laman. Hindi na kailangan ang bagay na to. Pumunta sa bundok para tumakbo. Itong maliit na pulang marka, ano ba yan? Sige na. Huwag mong sabihin. Malamig at refreshing, nakaka-relax talaga. Hindi ito magandang senyales. Anong ugali ng kapatid kong babae? Alam ko na alam ko. Hindi ko pa siya nakita, na sobrang nagmamalasakit sa kahit anong lalaki. Sobrang bigat ng oso na iyon. Ako at ang tanga.